Ang mababang disipulong si Lu Chen, nakipagsabuatan sa mga demonyo, nagtatago ng isang general ng mga demonyo, malinaw ang ebidensya. Hindi sa akin ang sumpa ng dugong iyan. Lahat ng kampa ng demonyo, nagkukunwaring inosente kapag haharap na sa kamatayan. Kung ganon, subukan niyo ang dugo ko. Punong guro, kung gusto niyang masubukan ang kanyang dugo, maaaring sundin ang batas ng ating sekta. Ngunit laging may mga pagbubukod. Mga pagbubukod. O baka naman natatakot lang kayong malaman ng totoo. Lu Chen, kung wala kang bahid ng demonyo, hindi ka tatamaan ng banal na kidlat. Kidlat. Ayaw nilang subukan ng dugo ko. Ang kinatatakutan nila ay hindi ang salamangka ng demonyo, kundi ang manatili akong buhay para magsalita ng totoo. Anong tunog yun? Kahit sunugin niyo pa ako, hindi ako luluhod, nakakabingi kayo. 吵死了！ Nahuli ka nila. Hindi ito ordinaryong kapangyarihan ng demonyo. Tama nga ako, gumising na siya. Sino kayo? Sinong may sabing pwede niyong patayin ang pag-aari ko? Ako ang taong magliligtas sa buhay mo. Kung ganon, pwede ka nang magmakaawa sa akin ngayon. Hindi ako magmamakaawa sa'yo. Ayaw mong magmakaawa, matapang ka. Lahat ng disipulo, pakinggan ang aking utos. Bukas na ang lagusan ng mga demonyo. Patayin siya ngayon din. Oh. Ako ang nasasaktan sa ginagawa mo. Alangan naman ako ang masaktan, ako pa ang makukulong. Bayad mo yan sa pag-upa sa katawan ko. May butas sa depensa sa gawing silangan, 17 hakbang mula rito. Kapag tumakbo tayo roon, tatamaan tayo ng 3 serye ng mga lumilipad na espada. Lu Chen, huwag kang pumunta sa silangan. Su Qing Yuan, tinutulungan mong makatakas ang kampa ng demonyo. Sinusubukan ko lang alamin kung nasa tamang pag-iisip pa siya. Kung gayon, manood kang mabuti. Tigil, ang lakas ng loob mong lumaban ah. Ipaubaya mo sa akin ang katawan mo kahit sandali lang. Hindi, papatayin ko silang lahat sa isang iglap. Hindi ba't nararapat lang silang mamatay? Pero mamatay ka rin. Walang kamatayan ng binhi ng demonyo. Hindi matatahimik ang buong sekta. Ngayon na. Wala ka ng kawala. Gusto mo na bang mamatay? Wala na akong utang na loob sa'yo sa pangalawang pagkakataon. Chang Janya. Hindi pa napapanahon. Ate, nakita mo ba yun kanina? 才看见了吗？ Nakita ko. Ang itim na enerhiya sa katawan mo. Hindi siguradong galing yan sa 1,000 taong yelo, ha? Ialay ang gintong emperador. Baka maging aliping kaluluwa pa yan ng kabilang mundo. May utos ang pinuno, dapat patayin ang binhi ng demonyo. Tumabi kayo para sa kanya. Itutok ang espada sa kasamaan. Hindi mo ako inililigtas, dahil kilala rin nila ako rito. Para na rin akong umuwi. Tumahimik ka. 家了，闭嘴！ Gising na rin siya. Ano siya? Ang iyong espada. Ano ang kapalit? Sa wakas, nagtanong ka rin ng tama. Ang pinuno, bakit maaga nilang inilagay ang selyo sa katawan niya? Gusto akong patayin ni Su Qingyao. 想杀我？ Alamin muna ang totoo bago ka bumunot ng espada. Senior Sister Su, anong gagawin natin? Hayaan niyo siyang pumasok, huwag niyo nang habulin. Ako mismo ang papasok. Nasaan tayo? Sa loob ng katawan mo. Sa madaling salita, ikaw ang nagkukulong sa akin. 关着我， Anong ibig mong sabihin, matanda? 什么意思？ HMPH. Masyado pang maaga para magtanong ka. Pinagbintangan ka nila. Para patayin ka, harangan ng daanan mo palabas at pati na rin ang pipi na yun. 哑巴， Mamatay rin siya. 死！ Nakikita mo siya. Matutulungan kitang iligtas siya. Ang kapalit. Tanggalin mo yan. Makakatakas ka ng buhay.
Kaunting dugo, kaunting sakit, at kaunting mga bagay na mawawala rin sa iyo balang araw. Sabihin mo ng malinaw, ha 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 ha. Hindi ka talaga mukhang isang 18 taong gulang na hanggal. Dapat natuto ka na ng pagbintangan ka noong una. Anong kinuha mo? Isang walang kwentang alaalang nakalipas. Nang walang pahintulot ko, subukan mong pakialaman ulit ang mga alaala ko. Papatayin muna kita. Hey, sige, matanda. 好啊，老头。Buhay pa ba ang matanda? 还活着吗？ Kahit tumayo ng maayos, hindi mo na magawa. Subukan mo lang mamatay. 我死， Huwag mo na ring isiping makakalabas ka pa. Sige, HMPH. Kung ganoon, gumapang ka palabas ng mag-isa. Nandun pa rin si Ali at gumagawa ng gulo. Gusto niya tayong patahimikin lahat. Kailangan kong bumalik. Bakit kayo tumatabi? Baka takot sila sa'yo. Ali. Nakakatuwa. Hindi na sinisira ng maliit na pipi ang mga harang para magbukas ng daan. Bakit hindi nyo hinabol? Tuluyan ang nakabukas ang libingan ng mga espada. Kung basta-basta tayong papasok, mamatay lang ang mga disipulo natin. HMPH. Mas mahalaga ba ang buhay ng ilang disipulo kaysa sa makawala ang binhi ng demonyo? Kung gusto mong humabol, Elder, hindi kita pipigilan. Elder, pagpasok nila kanina, binalot ng itim na mahika ang lahat ng mga espada nila. Ang itim na mahika ay aatake lang sa may-ari ng espada. So Chindian, masyado kang madaldal ngayon. Kung ganoon ay magkunwari na lang ang Elder na wala siyang narinig. Isara ang libingan ng mga espada. Bago mag-umaga, kapag lumabas si Lu Chen, patayin siya, utos ito ng pinuno. Ang selyo ng espada ng pinuno ay siya lang mismo ang pwedeng maglagay. Kung si Lu Chen nga talaga ang binhi ng demonyo, bakit kailangan muna siyang lagyan ng selyo bago patayin? Qing Yao. Nandito ang disipulo mo. Ikaw mismo ang pumasok sa libingan. Iuwi mo rito ang bangkay niya. Gising na ang diwa ng demonyo. Isa lang iyong pagpapanggap. Masusunod po. Chief Su, huwag mong bibigwin ang pinuno. Ganoon din sa iyo, Elder. Kung magdadalawang isip si Su Chindian, patayin niyo na rin siya at sabihin ninyong napatay siya ng binhi ng demonyo. Masusunod po. Anong kinatatakutan ng mga espadang ito, ikaw? Nasa 3 antas lang ako ng chi. Paanong nakarating ito sa kanan? 右边 Makakalabas ka pa. 出去， Kapag iniligtas mo siya, maabutan ka nila. Nadawit lang siya ng dahil sa akin. Ikapapahamak mo yung kabaitan mo, wala akong pakialam doon. Ano yun? Isang sandata. Ha ha ha. Sabi na nga ba, darating siya para iligtas ka. Ayos lang din na pipi siya, para iwas sakit sa ulo. Bitiwan niyo siya. Aba, talagang gumapang pa siya rito. Talagang matibay ang buhay ng binhi ng demonyo. Pahiramin mo ng lakas ang katawan ko. Kaya ko siyang iligtas, pero kaya ko rin siyang pagpira-pirasuhin. Lumuhad ka, pinalalayas na kita, pero gusto mo pa talagang lumuhad dyan. Ibaw niyo ang pako para pigilan ang selyo niya. Hindi niya talagang magagawang sumunod sa utos. Ang pagbaba ng espadang ito sa bundok ay isang pagkakataon, guro. Inutos ni Zo na dalhin mo siya sa loob. Elder ng disiplina. Bakit? Ang bagay na nasa lalamunan niya ay kayang hatakin ng mga espada para buksan ang tarangkahan. Anong gulo ba itong dala ng angkan ng espada? 麻烦。 Mas malaking gulo pa kaysa sayo. Walang kahit isa sa inyo ang makakaalis. May gumagamit sa kanya para buksan ang tarangkahan. Buksan ang aling tarangkahan. Ang sarili mong pintuan. Ali. Tumingin ka sa akin, huwag kang matakot. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Paano ito pipigilan? Hindi siya kailangan.
Sinasabi niyang hawakan mo raw ang espada. Sinabi niya kanina na huwag daw akong magtiwala sa'yo. Haha, matalino pala ang batang paipang ito. Hawakan mo yan at titigil ang tarangkahan. Sandali, kikilalanin niya ng dugo mo. Hahanapin ka niyan sa hinaharap. Ano pa? 还有呢， Guo Sheng. Pamilyar ka ba sa sektang nakatagong espada? Nakasulat yan sa mga talaan ng sektang mahiwagang espada. Kapag hindi nabuksan ng tarangkahang ito, ang binhi ng espada, ay mananatiling isang simpleng binhi lamang. Pero sa oras na matanggal ang kandado ng tarangkahang ito, sa sandaling mabuksan ito, madyay gising ang anumang nakabaon sa loob. Ali. Pinunong lungsod, huwag mong hawakan. Iyan ang Zhangtian. Tumigil na. Kinikilala ka na nito. Ano pa ang naging kapalit? Ano ang nakasulat? Binabati kita, tanda. 摇头， Nahanap mo na ang sarili mong libingan. Elder, nakikipagsabuatan si Su Qing'a sa kampa ng demonyo para tulungan siyang buksan ang nakatagong pinto ng espada. Sino yan? Kahit magpaliwanag ka ngayon, wala na silang paniniwalaan. Kung ganun, kailangan muna nating makalabas ng buhay. Huwag mong hawakan ang espadang yan. Huwag mong hawakan ang espadang yan. Patay, huwag mong hayaang madikit ang anino sa pinto. Huwag kang makinig sa patay. Bumalik ka rito. Hinaharangan mo ako, natatakot ka ba sa mga nasa loob? 怕里面的东西。 Lu Chen, pigilan mo ang anino mo. Isasara ko ang pinto. Naniniwala ka sa nasa loob ng pinto. Ako, wala akong pinagkakatiwalaan. May porma sayo ng kaluluwa ng espada sa loob. Huwag mong gamitin ang teknik ng Xuanjiansek para isara yan. Alam ko kung sino ako. 300 taon na ang nakalipas, nakakita rin ako ng espadang Qingxuang. Hindi ito ilusyon, kilala niya talaga ako. O baka kilala niya ang sarili ko 300 taon na ang nakalipas. Papasukin mo ako. May sagot sa likod ng pinto, pero hindi sagot ang hinahanap mo. Gusto mo bang malaman kung bakit namatay ka na noon? 死过一次， Lu Chen, tapusin mo ang anino, ialay mo ang dugo mo. Ang lakas ng loob mong saktan ng anino ko. Mas kaya kitang patayin. Tandaan mo, umalis ka sa libingan ng mga espada bago ang pangatlong katok sa pinto. Sa wakas, nahanap din kita. Elder, pinoprotektahan nga ni Su Qing'ao ang demonyo. Bukas na ang nakatagong pinto ng espada. Sigurado ka ba sa nakita mo? Hawak-hawak ni Lu Chen ang pipi na babae. Habang nagbabantay naman sa tabi nila si Su Qing'ao hawak ang espada. At nahawakan pa ng Demon Lord ang nakatagong espada. Paano nangyari yun? Hindi ba't nakasulat sa mga talaan na espada yon ng Panginoon ng Impyerno? Bakit hinayaan itong hawakan siya? Tuluyan ang nagpabulag si Su Qing'a sa mga demonyo at nagtaksil sa ating sekta. Ayon sa utos ng pinuno, isara ng tuluyan ang libingan ng mga espada. Kapag bumukas ang nakatagong pinto ng espada, lahat ng mga pumasok ay ituturing na mga kampana ng demonyo. Nandoon din si Su Qing'ao. Kapag hamarang siya, patayin din siya. Senior Sister Su. Buksan ang Ultimate Sword Slash. Tamang-tama, may kung anong kumakatok mula sa loob. Kung gayon, lalong hindi natin sila pwedeng palabasin. Soul Sealing Spikes. Tamang-tama, pambaon talaga ito sa mga kaluluwa. Ang kaluluwa ng demonyo ay kaluluwa pa rin. Masyadong mabigat ang selyo nila. Ako ba o ikaw ang kinukulong dito? Pareho lang naman ngayon. Nakikipagsabuatan si Su Qing sa Panginoon ng mga demonyo para tulungan siyang buksan ng Hidden Sword Gate. Mga tao mo, hindi na ngayon. Ibigay mo sa akin ang katawang ito. Ako ang papatay para makalabas tayo. Mauuna kang babangga sa pinto. Wala kang pagpipilian. Bubuksan ko ang 3 hininga. Pagkatapos ng 3 hininga, babalikan ako ng kapangyarihan ng espada. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi kita tinutulungan. Inaalam ko lang ang katotohanan. Tayo na. Hindi sapat ang 3 hininga, edi humiram ka ng kalahati. Magmakaawa ka, makipagkasundo ka sa akin. Anong kapalit? Bibigyan kita ng isang patak ng dugo. Kapalit din ng dugo. Sasaluhin mo ang isang atake ng espada. Para sa isang patak. Kung ayaw mo, Reyes, wahahaha. Deal. Su Qing Yuan. Huwag kang lilingon.
Nasaan ang sentro ng selyo? May gumagamit ng soul sealing spike sa labas para isara ang pasukan. Hindi natin ito masisira mula sa loob. Kung hindi masira, linlangin natin siya. Linlangin ang selyo. Ang kinandado niya ay ang marka ng espada sa dibdib ko. Ginawa kang sentro ng selyo ng Sect Master. Kaya pala simulat sa Paul. Hindi niya ginustong mamatay ako ng malinis at mabilisan. Oh. Anong gusto mong sabihin? Gusto niyang gamitin mo ang itim na espada para tanggalin ang marka. Kapag pinutol mo yan, mawawala rin ang kalahati ng buhay mo. Ayaw mong mawala ako. Ayoko lang mamatay ang matandang ito ng sobrang pangit. Kung ganun, kailangan na itong tapusin. Kapag tinanggal mo yan, agad malalaman ng Sect Master na nakawala ka sa selyo. Siya mismo ang pupunta dito. Darating din naman siya, maaga man o huli. Hayaan mo siya, magtiwala ka sa akin. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa atin. Kapag humiwa ang espadang ito, manginginig ka sa sakit hanggang sa magmakaawa kang ako na ang kumontrol sa katawan mo. Hindi mangyayari yon. Ha? Tinuluyan niya talaga. Terena. May utang kang isang patak ng dugo sa akin. Ibibigay ko paglabas natin. Ang anino mo ang kailangan ko ngayon. Hindi na sa akin yan. Tanda, oras na para magbayad sa kasunduan. Ayoko sa lahat yung sinisingil ako. Isang patak ng dugo, hindi naman ito kalabisan. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gustong tumuloy sa kasunduan. Pumayag ka na. Hindi mo siya kaya, umalis na tayo, hindi ko kailangan ng opinyon mo. Wala rin akong sinabing susunod ako sa matuwid na landas. Ang pinunong disipulo. Tinutulungan ng demonyo na labanan ng sarili niyang anino. Kasamaan ng pinupuksa ko. Punong-puno ng kasamaan ang katawan niya. Kabisado niya ang galaw ng espada mo, dahil siya ang anino ko. Dito ang pinakamasakit. Kaya alam kong dyan ka sasaksak. Kahit dugo ang katawan ko, wala kang makukuha. Lu Chen, ibalik mo ang anino ko. Espada ng walang Diyos. Tanda. Zhang Meiqing, tandaan mo to. Kaya mo pa bang lumakad? Nakatingin pa rin siya. Pwes, hayaan mo siyang manood. Nasa labas ang mga pako ng kaluluwa. Kailangang may bumunot nito mula sa labas. Puno ng mga taong gustong pumatay sa akin sa labas. Nilamon na ng kasamaan si Su Qing Yuan. Gising na ang demonyo, pero hindi pa rin kumikilos ang sekta ng nakatagong espada. Kaninong utos galing ang anteng-anteng na mensahe? Nilaso na ng demonyong enerhiya ang isip mo. Wala ka ng karapatang questionin ng sekta. Ikaw ang tinatanong ko, hindi ang sekta. Nakikita mo ba? Kaysa na siya ng demonyo. Huling pagkakataon mo na to, patayin si Lu Chen at ilabas ang pipeng babaeng iyon. Papalampasin ko to, iisipin ko na lang na pansamantala ka lang nalito, pinuno ng sekta. Ang tatak ng espada sa dibdib ni Lu Chen. Ikaw ba ang naglagay niyan? Lapastangan, bakit nauna pa ang tatak bago ang pagdugo? Pinuno ang tatak ng espada kay Lu Chen. Kung isa talaga siyang binhi ng demonyo, bakit kailangan pa siyang tatakon? Pumasok na siya sa forma sayo ng demonyo, PWE. Magmakaawa ka lang sa akin, sapat na. Hindi na kailangan, elder ng disiplina. Matapang ka bang magpasuri ng dugo, gusto na naman magpalusot ng demonyong yan. Wala kang tapang doon sa entablado ng paghatol. At wala ka ring tapang ngayon. Ayon sa batas, bago hatulan ng isang demonyo, kailangang suriin ang dugo at kaluluwa. Suriin ang buto ng espada. Ang tatlong aspeto ni Lu Chen ay puro kasamaan, isang bukod tanging banta, bukod tanging paghatol. Sino ang nagbigay ng karapatang yan? Gusto mo bang mamatay? Anong gagawin mo kung makawala na ang kapangyarihan? Hindi ako pasisiil sa tadhana. Lumabas na ang anino. Ha 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 ha. Lu Chen. Sa wakas, natuto ka rin gamitin ang kapangyarihan ko. Ibalik sa kanya ang pinsala. Pigilan niyo siya. Isara ang forma sayon. Bilis.
Ngayon na, bilis. 现在 Sino naman kaya ngayon ang magbabayad? Tingnan ko lang kung makapagyabang ka pa ngayon. Demonyong ilusyon. Nakipagsabuatan sa demonyo, sino mang mag-atubili ay paparusahan din. Isang tanong lang. Bago nyo hinatulan si Lucien, sinuri ba ninyo ang kanyang dugo? Doon sa entablado ng paghatol, totoong walang. Manahimik ka. Bumalik ka rito, papatayin ka niya. 杀你！ Lalaban ako, tingnan ko lang kung kaya niya akong patayin. Anak na ang dugo rito. Pinoprotektahan mo siya. Kailangan ko siyang buhay para magsalita, walang hiyang demonyo. Huwag kang pumayag, babalik sa kanya ang pinsala. Ganoon pala, kung gayon. Wawasakin ko muna ang anino mo. Mag-ingat ka. Su Qingyo. Talagang nangangahas kang magtaksil sa ating sekta. Ang pinagtataksilan ko ay ikaw. Ang galing mo na mag-alala ngayon, tanda. Manahimik ka. Ayos lang ako. Walang kwenta ang elder ng disiplina na wala na sa katinoan si Qingyo at sumanib sa demonyo. Ay aktibo ang kautosan ng pagpuksa sa demonyo. Sa ilalim ng kautosang ito, sino mang umatras ay tatanggalan ng kapangyarihan. Hahanapin at ita-target ng kautosan ang anumang aura ng demonyo. Habang gumagalaw ang anino mo, lalong dumarami ang mga espada. Kung ganoon, huwag nating gamitin ang anino. Kung hindi, ilang hakbang ba ang kaya ng sirang katawang ito? Sapat na kahit maliliit na hakbang. Yumuko ka. Ano? Makakaapekto sa selyo niya ang kautosang pamuksa. Hindi na niya kakayanin ng panibagong atake ng enerhiya ng espada. Nakikita mo na ba? Hindi mo siya kayang protektahan. Ipinagkatiwala siya sa iyo ni Ginoong Fu bago siya mamatay. Magsalita ka, Fang Qiao. Ali, pumikit ka. Magtiwala ka sa akin, kahit ngayon lang. Gusto mong saluhin ang mga espada. Hindi sasaluhin. Pagbibigyan ng daan. Iniwasan siya ng mga espada ng kautosang pamuksa. Imposible. May sariling isip ang mga espada. Umiwas ang kautosang pamuksa. Lucien. Sino ka ba talaga? Gusto ko rin sanang malaman. Itanong mo kay kamatayan. Hindi mo na siya mapipigilan. Kaya umalis ka na. Bilis. Hindi ka aalis. May kailangan pa akong itanong sa kanya. Ang selyo ng espada ng pinuno sa katawan ni Lucien. Paano mo nalaman? Su Qingyuan, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sabihin mo, ang selyong iyon. Ako mismo ang naglagay habang nakadiin sa kanya. Kailan mo pa inilagay ang selyo para ikulong siya? Hindi ko na matandaan. Dahil may kumuha nito, hindi ikaw. Ang kinuha ko ay ang mga alaala niya. May kumuha nito. 6 na taong gulang ka pa lang noon. Umiiyak at nagmamakaawa para sa buhay niya. Hindi ko siya papatayin. Hindi sa ngayon. Kung papatayin mo siya, mas marami kang malalaman. Kahit ang mga patay ay nakapagsasalita. Buti na lang nakapagpigil ako kaya hindi kita napatay at kontrolado ko pa. Kaya huwag mo akong gamitan ng salitang binhi ng demonyo. Ang mga senadoryas ng kamay nila. Bakit ninyo nilagyan ng selyo ng espada ng pinuno ang 6 na taong gulang na si Lucien? Wala ba akong karapatang magtanong? Kung ganoon, iibahin ko ang tanong. Matagal nyo nang alam kung ano ang nasa loob ng katawan niya. Matagal na ninyong alam. Ang entablado ng pagbitay ay hindi lang basta-basta natagpuan dahil sa kasalanang iyon. Manahimik ka. Sumpa ng sinaunang puso. Sinong makikinig sa mga kalokohan niya? Parurusahan siya bilang isang kasabwat. Natatakot kang marinig nila. Natatakot ako sa'yo. Pero mas natatakot kang nagpapanggap lang ako. Natatakot ka kay Su Qingyao. Siya dyan niya. Mas natatakot kang mabuhay ako. At makamit ang tagumpay na hindi mo kailanman makikita. Mag-ingat ka. Mahimik ka, Zhongyu. Ituturing ko na lang itong pansamantalang sulat ng paghingi ng tawad. Kapatid na Cheng, makinig ka. Hindi kita kailangan. Nasa antas ka lang ng chi condensation, imposibleng nakakamatay ang bawat galaw mo. Wala kang balak mag-iwan ng buhay. Magulo na ang isip mo. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Dapat lumuhad ang mga walang kwenta. Sinabi ko na sa plataforma ng pagbitay sa demonyo. Hindi ako luluhod.
Lu Chen, akala mo ba sapat na ang isang isinumpang espada para matalo ang aking ubod ng espada? Tirahin mo ang lumang sugat sa kaliwang balikat niya. Mabagal ang kanang paa niya. Kapag naglabas ng enerhiya ang ubod ng espada, may isang segundong puwang bago ito bumalik. Magmakaawa ka sa akin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tutulungan kitang durugin ang ubod ng espada niya. Durugin mo siya. Dudurugin ko rin ang sa akin. Alin? May naiisip pa siyang paraan. Lu Chen, akala mo ba sapat na ang isang isinumpang espada para matalo ang ubod ng espada? Tirahin mo ang lumang sugat sa kaliwang balikat niya. Mabagal ang galaw ng kanang paa niya. Kapag naglabas siya ng enerhiya, may isang segundong puwang bago ito bumalik. Magmakaawa ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tutulungan kitang durugin ang ubod ng espada niya. Kapag dinurog mo siya, madudurog din ako. Oh. May paraan pa siya. Itaas ang espada. Du Qing Yuan. Mga walang kwentang taktika. Nagplanuhan mo to laban sa akin. Hindi mo inasahan na dito ka na mamamatay. Lihim ka palang nakipagsabuatan sa klan ng espadang Wusheng. Totoo nga, matagal nyo na palang pinagplanuhang hulihin siya. Wala nang silbi kung malalaman pa ito ng mga patay. Kung hindi ako kikilos ngayon, tiyak na mamatay siya. Ibubuwis mo ang buhay mo para lang mabuhay siya. Ganyan ba kababaw ang halaga ng buhay? Sige, magkasundo tayo. Isang hiwa ng espada. Yeah. Paano ka pa nakakagalaw? Hindi pa oras para mamatay ka. Lihim na selyo ng pinuno. Bakit nasa kay Elder Zylo ang lihim na aklat ng pinuno? Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong ipasuri sa akin ang dugo? Kung mabaigo man. Patayin ang lahat para walang makapagsalita. Sino ang patatahimikin mo? Isang pekeng binhi ng demonyo. Pinik mo ang sirang utos at ang lihim na selyo ng pinuno. Huwag kang magpanggap na matapang. Lu Chen, malapit na ang katapusan mo. Alam mo ba kung ano yung mga sinasabi mo? Alam ko. Alam ko kung ano ang kinatatakutan mo. Pwes, dahil narinig nyo na rin naman ang lahat, wala nang makakaalis ng buhay sa inyo. Dapat lang kayong mamatay dahil sa pagtataksil at pagsapi sa mga demonyo. Ngayon, alam mo na siguro kung ano ang pipiliin mo. Ang pipiliin ko. Siya ang uunahing mamatay. Sa wakas. Hindi mo na kailangang mag-isip pa para sa akin. Ginagawa mo ba ito para tawagin ang espada? Oo, tinatawag ko ito. Siya ang may gustong mabuhay ako. Umalis na tayo, hahabulin niya tayo, hindi niya tayo maabyutan. Huwag kang titingin sa ibaba. Ang sekta. Gaano karaming lihim pa ba ang itinatago nila? Lu Chen. Akala mo ba mababaliktad mo na ang lahat dahil lang nakakuha ka ng sirang selyo? Gamutin ang angkan ng espadang Pasheng. Ali. Ali, tumingin ka sa akin. Lumayo ka kay Shen. Gusto mo pa bang akitin ng mga demonyo paakyat? Paano natin sila mapipigilan? Patayin nyo ang gumagamit ng gamot, huli na ang lahat. Kung gayon, hiwain at buksan ang selyo niya. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Huwag mong bubuksan. Kapag binuksan yan, siya ang unang mamatay, hindi pwedeng hiwain ang selyo. Kapag nabuksan ng talon ng espadang Gasheng, hihigupin ng espada ang kaluluwa niya. Mayroon pang ikatlong paraan. Wala tayong pagpipilian, kailangang magkaroon. Lu Chen, hindi siya ang hihiwain mo. Gamitin mo ang sarili mong dugo para saluhin ang selyo para sa kanya. Mapapahamak ka. Tumahimik ka. Gising. Anong tinawag niya sa'yo? Nakakapagsalita na ba siya? Huwag mo siyang hayaang makasigaw ulit. Bakit nakapagsalita ang tahimik na espadahin? Mga bantay, makinig sa utos ko. Huwag kang magsalita. Bata, buksan mo ang pinto. Buksan mo tong pinto. Hindi ko na kaya. Kapag hindi mo ginamit yan ngayon, mamatay talaga ako. Kung nag-aalangan, umatras na agad. Sige, payag ako. Malon ka. Huwag niyo siyang hayaang makapasok dyan. Umatras kayo. Pinunong guro, nakatakas na sila sa likod ng bundok. Pero ayos lang. Hindi sila mga taga-tugis. Ano ito? Isa itong patibom para pababain tayo. 6 na taon. Haha, kalokohan.
Alam mo kung ano to. Marami rin palang alam ang pipi na to. Alam mo rin. Ang tanging alam ko lang, nasa ilalim ng balon na yan ang mga dati mong kasalanan. Lu Chen, dahil gusto mong imbestigahan. Bumaba ka at tignan mo ng sarili mo. Kung gusto siyang ipapatay ng pinunong guro, bakit kailangan pa siyang pababain sa balon na yan? Qing Yao, nabulag ka na ng masamang kapangyarihan pero malinaw pa ang paningin ko. Kung ganoon, imulat mo ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Ito ba ang kasalanan niya noong bata pa siya? Kaninong kamay yun? Bumaba ka dyan at malalaman mong tama ang mga sinabi niya. Bababa, hindi siya tanga. Ako ang tanga. Ako ang bababa dyan. Sa ilalim ng balon, may bagay na pwedeng makaiwas sa pandaman ng kulungan. Pero totoo ang medalyong kahoy. Totoo rin ang mga alaala. Isa itong ritual na humihigop ng kaluluwa. Hindi natin sigurado kung nasa ilalim niyan ang mga sagot. Maaaring isa rin itong patibong. Huwag kang bababa, pero pinipilit niya tayong bumaba gamit ang libo-libong palaso. Lu Chen, oras mo na. Sinabi ko na, kapag hindi ako bumaba, siya muna ang mamamatay. Ipinakita mo ang sobrang pagmamalasakit mo sa kanya. At yan mismo ang naging kahinaan mo. Kung ganyan talaga ang gusto mong mangyari sa akin, hindi ibig sabihin na susundin na natin ang sinabi niya. Huwag. Huwag mong sabihin. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Huwag kang lilingon. Ay selyo siya, huwag ninyong hayaang makawala. Huwag hayaang makawala ang sino. Tapusin mo ang sinasabi mo. Hindi mo pa kakayaning malaman ang buong katotohanan ngayon. Gusto mo na naman makipagpalitan ng impormasyon. Mabutit na iintindihan mo na ang patakaran. Ako ang gumagawa ng patakaran. Lumuluwag na ang selyo. Kailangan itong patibayin. Palabasin mo ako para tapusin ito. Masakit ba? Naramdaman mo na ang sakit na yan noon. Kung ganun, ibalik natin ang sakit na yan. Huwag ninyo siyang hayaang imulat ang kanyang mga mata. Hindi dapat magising ang Panginoon ng impyerno sa panahong ito. Sa buhay na ito. Dumating na. Mga alagad ng sekta, isipin ninyong mabuti, kapag nahuli niyo siya, hindi ka na magiging isang hamak na utusan lang, Lu Chen. Kahit kailan ay hindi ako naging ang Panginoon ng mga demonyo na sinasabi nila, at lalong hindi rin ako tao. Magsisisi kayo. Ako to. Mas nakakatakot ka pa noong bata ka kaysa ngayon. Hindi kami ang may gustong aiselyo ka. Eh sino, huwag kang papasok sa pangalawang pinto. Pangalawang pinto na naman. Natatakot ka ba? Ayoko pa naman sa lahat ay ang gulo. Ang mga paghihirap ko. Maliit na bagay lang yan. Kapag nakuha niya ang buto, lilito ang katotohanan. Gising na ang siyam na sumpa. Ilabas ang utos ng kamatayan. Ang utos ng kamatayan. Tumabi kayo, may gana ka pang magpakita, lumabas na ang utos ng kamatayan. Mula ngayon, hindi na isang demonyong binhi na nililitis si Lu Chen. Isa na siyang sumpa na kailangang patayin. Ibalik si Lu Chen sa lambak ng mga demonyo. Nagising na ang siyam na sumpa. Kakalabas lang ng malupit na utos. Ang utos ng kamatayan ng mga demonyo. Kahit sinong magtanggol kay Lu Chen ay paparusahan din. Narinig mo ba yun, Su Qing Yuan? Ito na ang huling beses na tatawagin ninyong demonyo ang may isinumpang buto. Kinuha ninyo ang kanyang isinumpang buto, tapos ngayon, gagawin niyo siyang Panginoon ng mga demonyo. Pawang mga kasinungalingan, nilalason mo ang isip nila. Wu Sheng, nandito pa ang gamot. Oo. Tigil. Ilayo mo ang mga kamay mo, bawiin mo ang isinumpang buto. Sino ba namang hindi mababaliw?
Alam mo pala na iyon ang isinumpang buto. 见过。 Kung sino man ang kumuha ng buto ng demonyo, dapat lang na mamatay. Sabi mo kanina, isinumpa, lahat ng mga disipulo, pumatay, ibababa na ang utos ng paglipol, ang sino mang sumuwi ay papatawan din ng kamatayan. Lu Chan, huwag mo kaming sisisihin. Ang sinisisi ko ay ang nag-utos na ibaon ang butong iyon sa puso ko, kaya mong gisingin ng 30% ng iyong dugo, ang kapalit. Sa akin na ang anino mo. 鬼王 Tumayas ka, ginagamit mo ang buto ng espada para dugtungan ang buhay mo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang buto ko. Hindi matatag ang porma sayon. Hihintayin ko lang na siya mismo ang magsalita. Baliw. Noong gabing iyon, noong 6 na taong gulang ako, sino ang nag-utos sa'yo? Sabi ko nga, hindi mo na dapat itanong yan. Pero natanong ko na. Dahil matagal ng patay. Ang mga nag-utos. Mahigpit na utos ito mula sa nakaraang pinuno ng sekta ng Espadang Zuan. 3 araw bago siya mamatay, siya mismo ang nag-utos na ikulong ka. Ikaw ang aming ninuno. Sabi niya, kapag gumising ka, nakapinid na ang tarangkahan ng sekta ng Espadang Zuan. Sinasadya ni Gu Tianheng na aliko ang daan papunta rito. May tao sa labas ng tarangkahan. Paano mo nalaman? Hindi umulan ng mga espada ng paglipol patungo sa ibaba ng bundok. Ang talas ng mga mata mo. Nabaliw na yata ang nasa labas ng tarangkahan. Sinasadya ni Gu Tianheng na aliko ang daan papunta rito. May tao sa labas ng tarangkahan. Paano mo nalaman? Dahil hindi umulan ng mga espada ng paglipol sa labas ng tarangkahan. Ang talas talaga ng mata mo, ang nasa labas, ay hindi kabilang sa matuwid na landas. Lu Chan. Ang miserable naman ang naging pagtakas mo, ang 7 templo ng mga demonyo, ang talas ng paningin mo, Chief So. Batang Panginoon Ching Wuzhou ng ika-7 bulwagan. Matagal ka nang hinihintay ng aming madilim na landas. 魔道等你很久了。 Ching Wuzhou, isinara na ang bundok ng sekta ng Espadang Mystic. Bawal makialam ang mga tagalabas. Go Changju, nandito lang ako sa labas ng tarangkahan ng bundok, nanunood lang ng buwan. Kaya kung buksan ang tarangkahan kahit sandali lang. Kapalit ng isang kondisyon, ang talino. Gusto ko yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Mas mahirap talikuran ng madilim na landas kaysa sa sekta ng Espadang Mystic. Wala nang lugar para sa kanya sa mabuting landas. Madilim na landas. Ano ang kondisyon mo, pagkalabas ko? Sumama ka sa akin sa bulwagan ng mga ninuno ng ika-7 bulwagan para tingnan ang isang bantayog. Anong bantayog? Ang lapida ng kamatayan ng Panginoon ng siyam na sakuna, 300 taon na ang nakalilipas. Nagiging kapana-panabik na to. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi ganoon kalubos. Pero may alam ako, kaya nga pinalalabas kita, Lu Chen. Umatras ka at mamamatay ka. Sumulong ka man, hindi pa rin siguradong mabubuhay ka. Sasama ako sa iyong lumabas. Makikialam ako para pigilan ang utos na yan, saka ako aalis. Gising na ang dugong uwak. Lakas ng loob ng paslit ng pamilya Qin na ang kininang matanda ng kamahalang ito. 来接本座的牢头。 Kung hindi lalabas ang anino ni Lu Chen, mahahati ang katawan mo sa dalawa, anong gagawin mo? Ang mga aso talaga ng pamilya Qin ang pinakamagaling magbukas ng kondado. Siya nga ang demonyong Diyos ng impyernong dugo. Magkakilala ba kayo? Unang batas ng mga ninuno, kapag nakita ang dugong uwak, umatras ka agad ng 3,000 milya. Pero hindi ka umatras, dahil sa ikalawang batas ng mga ninuno, kapag nagpakita ang nakaraang Panginoon sa mundong ito, tiyak na may matinding dahilan ito. Hindi ako sasanib sa madilim na landas, kung gayo'y unahin mo munang mabuhay. Tinatanggihan ko. Tumahimik ka, Ching Wuzhou. Ang kapal ng mukha mong pakialaman ng utos sa paghuli ng kaluluwa ng sekta ng Espadang Mystic. Go Changju, huminto na ang utos sa paghuli ng kaluluwa kalahating pulgada lang sa labas ng tarangkahan ng bundok. Ang alilang babaeng lumampas sa hangganan. Pati na ang pagwasak ni Jiang Ying sa kaluluwa. Gu Tianheng, masyado ka ng matapang Li Yingjia, kapag hiniwan ng espadang nanghuhuli ng kaluluwa ang anino mo, wawasakin din ito ang kaluluwa mo. Hindi siya ang may karapatang humiwa sa anino ko. Tandang. Kapalit ng 3 saglit, ako na ang sasalo ng atake para sa iyo ngayon. Nakalabas na. Hindi rin. Lumipat ka lang mula sa isang hawla, papunta sa isa na namang patibong. Hindi mo na pwedeng gamitin ang espadang yan. Hindi pa naman ako mamamatay. Ang sinasabi ko, kakainin ka niya ng buhay. Bago tayo umalis, lilinawin ko lang muna.
Mabuti naman at nakakapagtalo pa kayo. Ibig sabihin lang niyan, buhay pa tayong lahat. Saan mo siya dadalhin? Di ba sinabi ko na magsasama-sama ang 7 templo para tingnan ang bato? Kaya nga makikipagkita na tayo sa kanila ngayon. Hindi magiging madali ang pag-alis mo sa piitan ng silangang emperador. Kahit na nakulong ang batang yan sa loob ng tarangkahan ng bundok, kinuha mo naman ang espada ng kaluluwa. Ang presensya nito ay umabot na sa mga tagalipol ng demonyo ng sektang Xuanjian. Ipagkakalat ito ng kanilang konseho sa lahat ng matutuwid sa silangan. Nasa loob ng gumuhong palasyo ng langit, malalaman ng lahat ng kampo ng mga matutuwid na tumakas ang dating demonyong si Lu Chen. At nakipagsabuatan naman si Su Qingyu sa Panginoon ng mga demonyo. May oras pa para bumalik ka. 来得及。 Bumalik para idikta sa nakatatandang tagapagparusa ang pag-amin ko. Hindi ako lumabas ng bundok para sa'yo. Lumabas ako para imbestigahan ang kapangyarihang yun 30 taon na ang nakararaan. Natatakot ka ba doon? May isa pang buhay sa angka ng espadang walang buhay. Napakahusay talaga magtago ng sektang Xuanjian. Huwag mo siyang pag-interesen. Kung gusto ko siyang hulihin, kanina pa sana noong nasira ang tarangkahan ng bundok. Gumalaw na sana ako, kahit isang salita mula sa pamilya Qin ay nakakasuka na. Ginoong Zhu, may pangatlong utos pa ang mga ninuno ng 7 templo na kung si Zhu Huya ay sasama sa paglalakbay ng ating Panginoon. Hindi ba itinuro ng mga ninuno mo na nakamamatay ang pagiging madaldal? Pangunahan mo ang daan. Saan ba tayo pupunta? Sa pinakamalapit na bato. Sabi mo, masyadong malayo kapag marami tayo. Ibig sabihin, hindi lang yun. May mga nag-aabang ng puwersa ng mga demonyo sa labas ng bundok Xuanjian. Siguradong may pansamantala silang kampo roon para magbantay. Masarap talagang kausap ang mga matatalino, hindi nakakapagod. Tayo na. Sa labas ng bundok malapit sa bangin ng mga espada, may isa pang bato roon. Natatakot ka rin ba sa mga lapida? Ayoko lang talaga sa mga sementeryo. Ginoong Zhu, kapag nagsisinungaling ka, umiikli ang anino mo. Hindi rin natin pwedeng tingnan dito. Mamamatay ako. Ang ibig niyang sabihin, nakasulat sa lapida na mamamatay ka. 300 taon na ang nakararaan. Paano kung kapangalan mo lang? Kapangalan lang talaga. Hindi ako maghihintay sa iyo sa labas ng tarangkahan ng sektang Xuanjian. Huwag mong hawakan. Kung ayaw mong makita ko, ayaw ko ring masaktan ka. Kung ganoon, lalo kitang tititigan. Iligtas mo ako. Luluhod ako sa kanya. Tama na. Hindi pa sapat. Kung sino man ang makakita sa batong ito sa hinaharap, tandaan mo ang 3 bagay. Hindi dapat magkaroon ng bulalakaw sa loob ng monumentong ito. Una, huwag kang magtitiwala sa dugong jade. Ang mga patay, mahilig pa rin magsumbong. Pangalawa, huwag kang papasok sa ikalawang pinto. Pangatlo, tapusin mo ang sasabihin mo. Pangatlo, kung ang isang babae mula sa tribo ng tahimik na espada ay tawagin kang Uya. Hanggang dito na lang ang nakasulat, duwag. Ang lakas ng loob ni Gu Chanzhou na pakialaman kahit ang batong monumento ng mga demonyo. Masyado na siyang nakikialam. Ang mga nangyari 300 taon na ang nakararaan ay hindi na dapat pang maulit. Ano ang muling bahagi ng mensahe? Ang hindi mo dapat malaman. Iyon mismo ang mensahe. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano kapag nasa atin na yan. May nakatagong mensahe sa loob ng bato. Ang maliit na selyo ay nakakonekta sa talisman ng paghabol ng kaluluwa. Kapag sinira natin yan, mabubunyag ang kinaroroonan natin. Nabunyag na tayo. Pinakamatagal na ang 20 saglit. Parating na ang mga taga-usig ng sektang Xuanjian. Paano natin kukunin ang nakatagong mensahe? Pagsalitain mo siya. At ipaulit mo. Paraan ng sinasabi ko, hindi isang suhestyon. Ang tribo ng tahimik na espada. Kaya nilang palitawin sandali ang mga nakaselyong salita. Sa sandaling magsalita siya, susunod ang kulungan at muling gagalaw ang itim na pinto. Kaya mamili ka ang nakatagong mensahe o ang kaligtasan niya. Sabi ko, hindi ako mamimili. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka magiging Panginoon ng kulungan. Dahil hindi ko siya ipagpapalit para lang sa mga sagot. Dahil may kahinaan ka. Iyan naman ang laging sinasabi ninyo. Lu Chen, anong ginagawa mo? Hindi siya magsasalita. Ako na ang tatawag. Itigil mo yan. Huli na. Og. Gagamitin ko ang selyo ng kamatayan. Lu Chen, tingnan mo. Nawala na ang harang. Hindi nyo na siya iligtas. Nandito na ang mga kalaban mula sa sekta ng Xuanjian. Sumama ka sa akin.
May lihim na daan ng ikapitong bulwagan sa ilalim ng daungan ng Luanjian. Saan patungo ang daang yan? Sa isang ligtas na lugar. Ligtas, sa teritoryo ng mga demonyo. Kahit paano'y mas ligtas kaysa tumayo lang tayo rito at maghintay ng kamatayan. Hindi ka ba sasama sa akin? Alam ni Gutianheng na dadalhin mo ako para makita ang lapida. At alam din niya ang tungkol sa lihim na daan. Masyadong mabilis ang pagdating ng mga kalaban. Ibig sabihin, hindi rin ligtas ang daan na yan. May especially iyan ng sekta ng Zuanjian sa mga tauhan mo. O baka may tao sa sekta na mas nakakaalam sa lugar na ito kaysa sa akin. Nilusob ang kuta ng pamilya Qin mula sa ikapitong bulwagan. Lu Chen, kung aalis kang mag-isa ngayon, hindi ka tatagal ng kahit isang oras. Kaya gamitin mo na ang lihim na daan mo. Gagamitin mo ako bilang pain para iliga ang mga kalaban. Hindi ba sabi mo gusto mong makipagkasundo? Hindi ka talaga mukhang isang hamak na utusan na kalalabas lang ng sekta. Ayoko rin namang magmukhang ganoon. Mas kamukha mo pa si Panginoong Jade Wambei na 300 taon ng patay. 30 milya mula rito, may isang inabandonang templo. Sa ilalim nito, matatagpuan ang tunay na piraso ng lapida ng mga ninuno. Hindi mo binanggit ang kasunduang yan kanina. Kung patibong man yan. Patunay lang yan na hindi talaga mapagkakatiwalaan ng mga demonyo. Wala na tayong oras. Natatakot ka ba? Kahit takot ka, kailangan na nating umalis. Binigyan ka ni Pinunong Go ng isang pekeng lampara. May natukoy na enerhiya ng demonyo. Maghiwa-hiwalay tayo at habulin sila. Masyadong mabilis dumilim. Hindi pa rin sigurado ang ikapitong bulwagan kung ikaw nga ba si Panginoong Jade, o kung ikaw ang mismong libingan niya. Ang pag-aalay ng Jade, hindi ito ang sagradong ritual ng mga demonyo, at hindi rin ito ang sekta ng Zuanjian. May narinig ka ba? Mapanganib, huwag kang pumasok. Pati ikaw, pinipigilan akong pumasok. Hindi dapat nandito ang mga maliliit na lapidang ito. Hindi sila mga puntod. Mga lapida ito na kumukulong ng pangalan. Ang sino mang makulong ang pangalan dito ay hindi na muling isisilang. At hindi na makakapagpadala ng anumang mensahe. Hindi ito pwedeng pakialaman ng tadhana. Ang dating elder ng disiplina. 300 taon na ang nakalipas, maraming namatay sa mga sulat na iyon. Hindi lang basta namatay. Hindi ako naniniwalang ginawa yon para lang patahimikin sila. Nandito na rin sa wakas. Nasa loob ka ba ng espada? Nasa loob ako ng puntod mo. Lu Chen Kui. Tagapagligtas. Sa wakas, bumalik ka na dala ang susi. Sino ang susi? Siya. Huwag mo siyang hawakan ng espada. Sinisip-sip niya ang enerhiya ng espada sa katawan niya. Tumahimik ka. Tingnan mo ko. Pakawalan mo ang boses niya. Paano ko gagawin ngayon? Gamitin mo ang dugo mo para pigilan ang Wuseng Sword. Huwag kang makinig sa kanya. Ang dugo mo ay nakatali na sa ikalawang pinto. Kapag pinilit mo pa, hihilin ka rin ng pinto papasok sa lupain ng yelo. Ganyan ka pa rin ba, Kaina? Bangungot. Ipikit mo ang mga mata mo, kahit delikado. Tinatawag nila akong Panginoon ng kulungang panaginip, pero hindi ganyan ang tawag mo sa akin noon. Ang sakripisyo niya ay hindi pa ganap na tapos. Lu Chen. Huli ka. Mundong ilusyon. Mundong panaginip ay libingan din ng mga alaala. Kung masyado kang matagal gumising, papasok silang lahat dito. Ano bang gusto mo, alalahanin mo? Sa likod ng ikalawang pinto, nakakulong ang taong hinding-hindi mo dapat kalimutan. Hindi ako naniniwala sa mga tao sa panaginip. Kung ganun, naniniwala ka ba sa pipi na yon? Ang huli sa Wuseng Sword Plan ay inilaan para kay Lu Chen. Sinong may sabi, kung gusto mong malaman, buksan mo ang pinto. Xiao Chen, lahat ng sagot sa panaginip na ito ay may patibong. Hindi mo na ba titingnan? Sapat na ang nakita ko.
Ginagamit mo ba ang sakit para magising? Iyan ang bagay na hindi ako mauubusan ngayon. Huwag mong hayaang maalala niya ang ikapitong sakuna. So Chinyo, huwag ka na magsasalita. Hinimatay na siya. Kasali rin ang nasa panaginip. Paano isasara ang lagusan? Hindi mo yan kayang isara. 300 taon na ang nakalipas, hindi mo rin naman nagawa yan. Kalokohan. Noong nakaraang 300 taon, siya mismo ang nagbaon sa iyo pabalik dyan. Gagamitin ko ang espadang Jade Bambo para tapusin siya. Nasaan siya? Nasa mga mata. Ang Blood Jade. Masyado kang maraming sinasabi. Panginoon ng syudad. Lakas ng loob mong utusan ako. Sinabi mong matanda na ako. Hindi mo may iligtas ang lahat. Iligtas muna natin ang nasa harapan natin. Lu Chen. Si Lu Chen. Wala siyang puso. Talagang ang maagang gumising ang ikapitong selyo. 已经入局了。 Hindi nila pwedeng makita ito. Kahit makita nila, hindi na rin sila mabubuhay ng matagal. Ngayon nga ay hirap ka na ring tumayo. Kaya kailangan nating bilisin. Lu Chen, may utos ang pinuno. Ang mga Sisuko ay mananatiling buo ang katawan. Hindi niya alam ang tungkol sa lagusan. Kung ganoon, mas tatakutin natin siya. Isang hakbang pa. Bubuksan ko ang ikalawang lagusan. Ang ikalawang lagusan. Anong ikalawang lagusan? Nagmamayabang ka lang. Kung ganoon, pumasok ka at tingnan mo. Bilis, huwag niyo silang hahayaang makatakas. Huwag, wala. Ako ito, ano ba ang ikalawang Demon God? Ang Panginoon ng Dream Prison. Isang bangungot na kayang pumasok sa panaginip at baguhin ang isipan ng marami. Nasaan ang ikapitong selyo? Huwag mo nang hintayang magtanong pa ako ng ikalawang beses. HMP, pangahas ka ng magbanta sa akin ngayon. Basta ba umuubra? Ang siyam na selyo ay hindi nagigising ng sunod-sunod. Nagising ng selyo ng dugo dahil mamamatay ka na. Gumising ng selyo ng panaginip dahil tinatawag ka niya. Bakit na kay Ali ang ikapitong selyo? Sino ang may sabing nasa kanya? Ang ikapitong selyo ay ang selyo ng emosyon. Siya lang ang susi para mabuksan ito. Kaya pala sinabi ni Gutian Heng na siya ang kahinaan mo. Hindi mali ang magkaroon ng kahinaan. Sa loob ng kulungan na ito, ako ang masusunod. Eka. Huwag kang manakit, hindi ako mula sa sektang Xuanjian. Lu Chen. May nagpapabigay nito sa'yo. Sino? Ikaw. Mula sa nakalipas na 300 taon. Sabi nila, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Kilala mo ang espada ko. Hindi lang espada mo ang kilala ko. Bitiw. Pero hindi na ngayon. Lu Chen, kapag binitawan ng isang eskrimador ang espadang nakatali sa buhay niya, parang tinapos na rin niya ang kalahati ng buhay niya. Pero kapag patuloy mo yang hinawakan, buong buhay mo ang mawawala. Tama ang sinabi niya. Hindi espada ang kinakain ng halimaw ng bangungot. Kumakain siya ng matinding pagnanasa. Matagal mo nang alam na may mali sa espadang Qing Shuang. 300 taon na ang nakararaan, nandito rin ang Qing Shuang. Ngunit ang espadang Qing Shuang ay naipasa sa loob lamang ng 280 taon. Kung ganun, dapat mong tanungin ng sekta ninyo kung bakit nagkulang sila ng 20 taon sa pagbibilang. Gusto mo bang malaman? Ang dakila mong guro. Kung bakit 3 araw bago siya mamatay, iniutos niyang ikulong si Lu Chen. Siya ang dakila kong guro. Panaginip lang ito. Pero pwede ring maging totoo ang mga panaginip. Qing Ying. Dakilang guro. Qing Huan. Lumaki ka na. Hindi ko pa kailanman nakita ang totoong mukha ng dakilang guro pero nakita na yan ng Qing Shuang. Nakakaalala ang espada, nakakaalala rin ng dugo, at nakakaalala rin ng mga panaginip. 30 taon na ang nakalipas. Bakit ikinulong ng dakilang guro si Lu Chen? Dahil hindi siya maaaring magising. Bakit mo kailangang humugat ng espada? Malalaman mo rin. Hindi mabubuting tao ang mga nag-uutos sa aking humugat ng espada sa loob ng panaginip kapag hindi mo yan hinugot. Mamamatay si Lu Chen.
Hinahanap mo ang katotohanan para makapagligtas ng buhay. Pero ngayon, katotohanan o buhay ng tao, isa lang ang pwede mong piliin. Liu Qingying, patayin mo siya. Ginagamit niya si Lu Chen para pilitin ako. Alam ng halimaw ng bangungot na gusto kong imbestigahan ng dakilang guro. Alam din itong ayaw kong magkaroon ng utang na loob kay Lu Chen. Hindi ko gagawin to. Pagsisisihan mo to. Kahit na, mas mabuti ng magsisi ng gising. Napakatigas talaga ng ulo ng mga bata mula sa sektang Xuanjian. Muntik na akong. 差点儿。 Ginamit niya ang mukha ng lolo guro ko. Hindi palaging peke ang mga mukha sa panaginip. Kanina pinigilan mo akong makinig, tapos ngayon sasabihin mong baka totoo yon. Totoo man o hindi, wala kang dapat pagkatiwalaan sa isang panaginip. Sa wakas, nagmukhang kagalang-galang din ang matanda. Hindi na siya pwedeng magkamali ulit. 错， Hindi ito pwedeng maputol. Bakit naputol? May isang hibla ng bangungot na susunod palabas kasama ng kaluluwa ng espada. Kaya pala malinaw na nakasulat sa kawayan na huwag ko itong hayaang maputol. Huwag kayong tumakas. Lu Chen, Su Qingyan. Hindi kayo makakatakas. Aabutan tayo kung sa hilaga tayo dumaan. May bangin sa silangan. Doon tayo sa bangin. Wala nang labasan doon. Iyan din ang iisipin ng mga humahabol sa atin. Lalo kang nagmumukhang tumatakas para sa buhay mo dahil sa mga daang pinipili mo. Basta daan. Magandang daan iyon. May kung ano sa ibaba. Nakakamatay ba yon? Tingnan natin kung sino ang mahuhulog. Marupok na ang mga kadena, hindi nito kakayanin ng 3 tao. Sapat na kung hindi nito kakayanin ng mga kalaban. Dulo na ng bangin, saan pa kayo tatakas? 往哪儿逃？ Nasa pinakamataas na antas siya ng pagkontrol ng espada. Mga Berdugo ng sektang Zuhan. Mabilis ang espada ni Shenkei. Kung ganoon, wasakin muna natin ang espada niya. May lakas ka pa ba? 没有。 Sugod, patayin si Lu Chen, tapusin si Su Qingyu. Hulihin ng buhay ang paipang babaeng iyan at iuwi dito. Gusto mo pa ba kaming takutin sa pagbubukas niyan? Haha, hindi ito pagbubukas ng pinto. Umatras kayo. HMPH, ngayon. Nakikita mo ang mga sinulid ng espada. Kaaral ko lang nito. Kahit mapanganib sa ibaba, mas ligtas iyan kaysa sa mga asong humahabol sa atin. Syudad ng Duanjian, sabi sa alamat, 300 taon na ang nakararaan ng lumubog ang sirang lungsod na ito sa lambak ng hamog. 300 taon na ang nakalipas. 300 taon na naman. Lu Chen. Magaling ka nga talaga. 有些本事。 Pero hanggang kailan mo kakayanin ng ganyan kalala ang sugat mo? Sapat na para isahan ka. Gusto mong gamitin ang lakas ko para makababa. Lu Chen. Lu Chen. Tumalon sila. Hanapin niyo sila sa bangin, buhay man o patay, dalhin niyo sa akin. Isang pwesto lang ang kailangan ko. Sapat na yun. Kamusta na siya? Magulo ang kaluluwa niya. Pero matatag pa rin. Pinipigilan siya ng masamang enerhiya sa katawan. Hindi na siya pwedeng mabigla pa. Ikaw. Nakakapaglakad pa, ang lawak naman ang ibig mong sabihin sa nakakapaglakad. Mas malawak ang definisyon niya sa kamatayan. 还 Ligtas tayo rito. Sa lungsod ng Duanjian, 300 taon na ang nakalipas. Ito ang tagpuan ng mga itinakwil na tagalinang sa silangang disyerto. Ayon sa kwento, sa loob lang ng isang gabi, naging alikabok at buto ang buong lungsod. Walang natirang buhay. Umatras na ang Panginoon sa lungsod. Pero kilala ka pa rin nila. Mukhang wala tayong magagawa kundi ang pumasok.
Kailan? Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagbabalik. Pagbayaran niyo ang aming mga buhay. Ngayong araw, huwag mong hawakan ang lapida. Nakasulat dyan ang pagkamatay ko. Kaya mas lalong hindi mo dapat hawakan. Nakakita ka na ba ng ganitong lapida? Pag hinawakan mo yan, may darating. Anong darating? Lapida ng kamatayan. Isinusulat dyan ang eksaktong pangalan. Kapag naisulat ka na dyan, ang lungsod ng Duanjian na ang baalang umisip kung paano ka mamamatay. Nakasulat sa lapida. Ngayong araw, mamamatay siya ngayon. Ang lungsod mismo ang papatay sa kanya. Ang may utang na buhay sa lungsod ang sisingilin. Hindi si Su Qing. Ang totoo niyan. Ang Panginoon ng Espadang Qing Shuang ang dapat mamatay. Ang sinasabi mo ba? Ang espada ko ang pakay ng lapida. Espada o ang may-ari. Pareho lang yun sa kanila. Hindi pa siya patay. Lahat ng papasok sa lungsod, kailangang bayaran ang utang ng espada. 300 taon na may utang ang espadang Qing Shuang. Hindi na tayo makakalabas. Kung ganoon, sa loob tayo dumaan. Pangalan ko naman ang nakasulat sa lapida. Ilayo mo na si Ailing, ako na ang may iwan dito. Ang may iwan dito ay para na ring naghihintay sa kamatayan. Tinutugis lang ng lapida ang master ng Qing Shuang sword. Lalayo ako sa inyo, hindi ko kayo idadamay. Ganyan din ang iniisip ni Meng Yan. Kapag nag-isa ka, magkakaroon siya ng pagkakataon. Matanda, ang galing mo ng protektahan ng iba ngayon. Tumahimik ka. Ali. Kampanilya ng Wusheng. Kilala mo to. Ayon sa mga sinaunang aklat, sinusuotan ng Wusheng sword clan ng kampanilya ang mga bata. Hindi ito tumutunog para hindi magising ang espiritu ng espada. Baka hindi ganyan ang sa akin. Siguro. Kaya mas nagiging nakakaintriga ang lungsod na to. Libingan ng mga buhay. Kuta ng mga patay. Nandito ang lahat. Qing Shuang, magbayad ka ng utang. Siya ang ikapitong henerasyon na elder ng Xuanjian sect. 300 taon na ang nakararaan. Binuksan noon ni Qing Shuang ang tarangkahan ng lungsod. Namatay kaming lahat ng buksan ni Qing Shuang ang tarangkahan ng Broken Sword City. Oo, binuksan nga niya yon. Master ng Qing Shuang sword. Pumasok ka sa lapida. Huwag kang tumakbo. Hindi ko to mapipigilan kapag hindi ko binunot ang espada ko. Yan mismo ang gusto nila, sa sandaling mabunot mo ang Qing Shuang sa loob ng bitak, agad nitong aakuin ang kaluluwa mo. Kaya ang nakasulat sa lapida na mamamatay ako ngayon ay hindi totoong kamatayan, kundi para mapawi ang uhaw niya. Panalo. Magbubukas ng daan ng pulang buwan. Mababayaran mo ba to? Wala nang babayaran, patay na sila. Kahit patay na sila, hindi natin sila kalaban. Pwede bang huwag mo nang bunutin ang sword chi ng Qing Shuang mo? Pwede natin itong ilabas, pero napakahina nito. Sapat na yung mahina. Hindi si Qing Shuang ang pumatay. Ginamit lang ni Meng Yan ng Qing Shuang para buksan ang pinto. Lu Chen ng Xingmen. Magaling ka pa rin talagang maghalongkat ng nakaraan. Umalik ka na sa pagtulog, Qing Shuang. Magbayad ka ng utang. Pinipilit niya akong bunutin ng espada. Akin na ang kamay mo, anong ginagawa mo? Susupilin ko ang espada. Gusto mo ba? Hangal, hinihintay lang ni Meng Yan na hawakan mo siya. Kung gusto niya akong lumunin, dadaan muna siya sa'yo. Ginagawa mo bang panangga ang pinunong ito? Ang trangka sa lumang pinto ay gawa rin sa dugong jade. Prinoprotektahan mo siya, wala kang karapatang nakawin ng Qing Shuang mula sa matandang tauhan ko. Napakabango mo. Hindi. Hindi yan ang Qing Shuang. Ali, itigil mo yan. Lu Chen, babalik ka rin para magmakaawa sa akin. Hindi pa rin nababago ang lapida. Hanggat hindi bayad ang utang, hindi mabubura ang pangalan ng mga patay. Anong utang?
300 taon na ang nakararaan. Kinupkop ng lungsod ng sirang espada ang 3,000 lumpong naglilinang mula man sa liwanag o dilim. Nang gabing iyon, dumating ang Panginoon ng siyam na tribulation. Ako ay ikaw. Ngunit hindi rin ako ikaw. 也不是你。 Hindi pa ulyanin ng matandang maltong ito. Sino ba ang amo ng espadang Qing Shuang? Ang aking ninunong guro. Ang nagmamay-ari ng Qing Shuang, si Shen Zhaohan. 赵涵， Siya mismo ang nagdala sa Panginoon papasok ng lungsod. Sabi niya, may isang tao sa lungsod na kayang isara ang pangalawang pinto. Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos, ibinaon ng Qing Shuang sa tarangkahan ng lungsod. Bumukas ang pilak na pinto at bumalat ang hamog ng panaginip sa lungsod. 3,000 lumpong naglilinang ang nakulong sa panaginip sa loob ng isang gabi. Pinagtaksilan ba ng ninunong guro ang lungsod ng sirang espada? Hindi ko alam. Sa huli, namatay din siya sa harap ng tarangkahan ng lungsod. Minsan nang nabali ang Qing Shuang. Nabali na ang Qing Shuang. Sinong nagligtas sa'yo? Iniligtas noon ni Shen Zhaohan ang angkan ng tahimik na espada. Para malinis ang pangalan ng mga patay, kailangang pumunta sa gitna ng lungsod. Anong mayroon sa gitna ng lungsod? Ang nabaling talon ng Qing Shuang. At ang kalahating huling habilin na iniwan ng Panginoon ng bilangguan. Mas marumi pa ang gitna ng lungsod kaysa rito. Kahit gaano mo pa ayaw pumunta, kailangan mong pumunta. Tanda, mapapahamak ka talaga ng maaga dahil dyan sa bibig mo. Nakikiusap kami sa Panginoon, ibalik niyo ang buhay namin. Hanggang kamatayan. Kumbinsido silang may utang ka sa kanila. Yung ako, mula 300 taon na ang nakararaan. Siya ang may utang sa kanila. Hindi nila kinikilala ang kaluluwa, kundi ang pangalan lang. Kung ganun, aalamin ko muna ang lahat bago ko yan akuin. Ali. Sa loob ng batong kabaong. Lu Chen, huwag mong buksan ang kabaong. Anong dahilan? Hindi siya ang nasa loob. Kuya. Lu Chen, huwag kang aatras. Ito ang kabilang kalahati ng ikapitong bahagi. Kuya. Bakit ngayon mo lang ako sinundo? 接我， Hindi mo ko kuya. Nangako kang ilalabas mo ako rito. 带我出去。 Huwag mo siyang pansinin. Ang kambal na susi ay kailangang may tanong at sagot. Kapag sumagot ka, tatanggapin mo ang sumpa. Ano ba ang kambal na susi? Ang pinakamalupit na sumpa ng pagtatak mula sa tribo ng walang buhay na espada. Isang buhay at isang patay. Isang totoo at isang huwad. Kapag ang dalawang susi ay sabay na kumilala sa amo, babukas ang pinto. Hindi niya sasabihin. Natatakot siyang baka itaboy mo siya. Manahimik ka. Inaaway ako ni kuya. Hinihila ng putol na espada ng Qing Shuang ang balikat ko. Gaano katagal mo kayang pigilan? 10 paghinga. Pagkatapos ng 10 paghinga, mababali ulit ang Qing Shuang. Gagamitin ng bangungot ang putol na espada para makapasok sa sentro ng mahika. Kapag nangyari yun, sabay na babukas ang mundo ng panaginip at ang ikapitong bahagi. Kung gayon, tatapusin natin ito sa loob ng 10 paghinga. Kuya, ibalik mo na sa akin ang kampanilya. Kung hindi, hindi ko bubuksan ang pinto, niloko niya ko. Oh. Sinasabi mong siya si Ali. Isinulat ni Ali na may sumpa ng kambal na kaluluwa ang tribo ng walang buhay na espada. Ang buhay ang titiis sa sakit, at ang patay ang mag-iingat sa buhay kung babalik na rin ang sumpa. Babalik ang patay. Ang buhay ang ipapalit sa loob, ang naitago lang ay ang boses mo. Hindi kanya pwedeng tawagin. Pero ako, pwede.
Ayaw niya sana itong sabihin. Wala kang karapatang magsalita para sa kanya, may sentro ng mahika sa ilalim ng kabaong. Hindi siya ang kumokontrol sa kabaong, kundi ang kabaong ang gumagamit sa kanya para magsalita. Siguradong hindi alam ng bangungot na nandito rin ang ikapitong bahagi. Mamatay sana ang may pakanan nito. Nawawala ang mga pangalan nila. Kapag nawala ang pangalan, maglalaho rin ang kanilang mga kaluluwa. Hindi ako ang gustong patayin ni Duan Jiancheng. May gustong gumamit sa lapida ng kamatayan para burahin ang lahat ng pangalan. Lu Chen, mag-ingat ka. Kaya mo bang tag-in ang sentro ng hindi nasasaktan ng kaluluwa? Oo, pero kailangan mong ipagpalit ang isang emosyon mo bilang kondisyon. Ito ang batas ng ikapitong yugto. Hindi dugo ang kailangan ng selyo, kundi purong damdamin. Hindi ikaw ang ipapalit ko. Ako ang magbabayad. Anong gagawin mo? Puso ang hinahanap ng pintuang ito. Wala nang iba pang paraan. Itarak mo yan. Makakalimutan mo ang taong pinakaayaw mong kalimutan. Kalahati na ng buhay mo ang nawala. 一半声音。 Huwag mo nang bawasan pa. Paano naman ako? Kung ikaw nga talaga ang kabiyak niya, ilalabas din kita rito. Matanda, alam mo ba yung sinasabi mo? Kapag inilabas ang kambal na kaluluwa, babukas at babukas din ang ikalawang lagusan. E di sirain natin ang pintuan. Ha ha ha, ang selyo'y mukhang. Ha ha ha. Pag napatid ang ugnayang ito, makakalimutan mo kung bakit mo siya pinoprotektahan. Hindi ko kailangang alalahanin ng dahilan. Kailangan ko lang tandaan na nasa likuran ko siya. 他在我身后。 Ran. Luke Hen. Papatayin ka ng sarili mong emosyon kapag ginamit mong espada ang lira. Kuya, huwag mo akong iwan. Putulin lang ang kalahati, hindi pwedeng pakawalan lahat. Kapag pinakawalan lahat, 全放。 agad na mabubuo ang ikapitong yugto kapag nagsama ang kambal na susi. Putulin ang kalahati at iwan ang natitira sa loob para mapatagal pa natin. E paano kung naiwan ang kalahati ko, hindi pa rin ba masisira? Tinatawag mo pa rin ba siyang susi? 要是 Hindi naman siya nagkusang maging susi. Hawakan sana kita. Masyado lang talagang madilim. 太黑了。 Anong nakalimutan ko? Pero alam kong kailangan ko silang iligtas. 要救他们。 Kuya, huwag mo na akong kakalimutan sa susunod. 别忘了我。 Hindi na. Kinalimutan mo na ako minsan. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tuluyang wasak ang Qing Shuang. Ngunit may kamalayan ng Qing Shuang. Si Shen Zhaohan ang tunay na nakakaalam. Gamitin mo ang sirang talam para tanungin siya. 他 Baka dahil sa espada. Alam kong yung espada. Ibalik mo ang espada. Kakaligtas mo lang sa taong maaaring magbukas ng pinto. Kailangan ko ring tanungin ang isang taong maaaring may kasalanan. Pare-pareho kayong atit mamatay. 好死。 Kung marinig man ito ng mga inapo ni Qing Shuang, ibig sabihin, hindi pumatay ang bantayog ng kamatayan. Nuno, hindi ako ang nagbukas sa lungsod ng Duanjian. Ako ang nagdala kay Lu Chenchen dito dahil sa maling pagtitiwala sa isang tao. Nagkamaling magtiwala kanino? Imposible, 300 taon na ang nakalipas, hindi pa man lang naipapanganak si Guchon. Maliban na lang kung hindi ito ang kasalukuyang Guchon. Lu Cheng, huwag mong pagkatiwalaan ang nakaraan mong buhay. Ang pangalang Gu Tianheng ay lumitaw na 300 taon na ang nakararaan. Baka kapangalan lang. Napakaraming lumang pangalan noong nakaraang 300 taon. Imbes na alamin ang pangalan na iyan, mas mabuting tumakas na muna tayo para mabuhay. Hindi sa ayaw kong ibigay sa'yo. Kapag nakuha ko na, ako mismo ang mag-aabot nito sa'yo. Sabi ni Shen Zhaohan, huwag mong pagkatiwalaan ang nakaraan mong buhay. Wala na siya sa katinoan bago siya mamatay. Kinakabahan ka. Ako, kakabahan. Makakalabas tayo ng lambak sa pamamagitan ng madilim na ilog. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo pa nababayaran ang utang mo, pero hindi mo binitiwan ang iyong espada. Nais kong mabunyag ang katotohanan. Hindi ko kinikilala ang mga utang ng nakaraan kong buhay, pero aalamin ko kung sino ang pumatay sa inyo. Pinalibutan nila ang labasan sa gitna ng lungsod.
Nakapasok na sa lungsod ang mga tumutugi sa atin, doon tayo sa madilim na ilog. Kuya, sa susunod, sino naman ang makakalimutan mo? 忘了谁？ Hindi nakakalimutan ng Panginoon ang galit mula sa tapat na puso. Wala akong ipinangakong magbabayad ako sa utang ng nakaraan kong buhay. Ang pag-alam sa katotohanan ay isa ring paraan ng pagbayad sa utang. May kung ano sa ilalim ng madilim na ilog. May naririnig ba kayo? Hindi ang tubig ang naririnig. Hindi ang mga espadang nakabaon sa ilalim ng tubig. Naririnig mo ba? Anong espada? 300 taon na ang nakalipas, naging forma sayon ang mga bali-belang espada. Noong unang panahon, lahat ng espadang buhay ay itinapon sa madilim na ilog. Ang mga espadang buhay ng 3,000 bumagsak na mandirigma, pati na rin ang mga taong tumugis at pumatay sa kanila. Ibig sabihin, tatawid tayo sa 3,000 isinumpang espada. Hey, isang maling hakbang. Lulubog tayo at sasama sa kanila sa ilalim. Isarado ang ibabang palapag. Huwag niyo silang hayaang makapasok sa maitim na ilog. Nandyan na ang mga kalaban, kailangan na nating umalis. Kailangan nating mag-iwan ng pangalan sa mga isinumpang espada. Baka ikulong ang kaluluwa natin sa lapida ng lungsod ng sirang espada. At hindi lang pangalan natin ang maiiwan sa maitim na ilog. Maririnig ka ng espada ng buhay. At sa bawat pagbunot mo ng espada mula ngayon, sa ilalim ng tubig, susundan ka ng mga halimaw na yan gamit ang tunog ng espada para patayin ka. Ganoon talaga. May paraan ba para hindi mag-iwan ng pangalan? Meron. Patayin natin lahat ng haarang sa daan. Kamahalan, iwan nyo na ang pangalan nyo. Kung hindi, ako at ang... Wala na tayong oras. Kaya mo bang gawin na hindi nila marinig ang pangalan, di ba? SHH, walang iimik, kapatid. Sa bawat paggamit niya nito, may nababawas sa buhay niya. Anong mawawala? Baka yung taong pilit niyang binabalikan. Hanlin. Hindi ikaw ang magbabayad nito. Mag-iiwan ka ng pangalan, hindi yung pangalan ko. Pangalan ni Guo Tianxing. Ha ha ha. Wahaha. Hoy tanda, mas tuso ka pa pala kaysa sa inaakala ko. Ugoom, ugoom, ugoom. Ang pangalang ito, may kinalaman talaga sa lungsod ng sirang espada. Kaya lalo tayong dapat mabuhay para makapagtanong sa kanya. Hindi pwede. Tianxing. Naiintindihan niya yan. Naririnig ng espada ng buhay ang kagustuhan nilang pumatay. Ang ninuno ng tahimik na espada. Ipinanganak para marinig ang galit ng mga espada. At madali rin siyang lumunin ng sumpa nito. Kung kaya nilang tumawid. Kaya rin natin. Kahit pa ang ilog na teka, may mali. Hawak natin ang utos ng paghuli sa kaluluwa. Wala tayong dapat ikatakot sa mga isinumpang espadang yan. Gumamit ako ng itim na mahika para putulin ang tulay. Puputulin nila ang tulay. Hayaan nyo silang putulin yan. Nananingil na ng buhay ang mga espada. Umatras kayo, bilis. Tumawid na tayo, bilis. May mga gumagalaw na anino sa ilalim ng tubig. Napakalakas ng mga ligaw na kaluluwang ito. Hindi. May utang sila kay Yuzu. Umalis na tayo, pabayaan mo na ang anino. Kapag nawala ang anino ko, hindi na rin ako magtatagal. Hindi ka mamamatay, kalahating kaluluwa lang ang mawawala sa'yo. Napakadali para sa'yong sabihin yan. Ayaw kong magkautang ng loob sa'yo. May utang na loob ka na sa akin. Hindi. May ibang nag-uudyok sa kanila para magalit sa'yo. Inabandonan na tayo ng Panginoon. Panginoon, buksan mo ang pinto. Panginoon, ang inyong abang lingkod. Tinaniman sila ng panaginip katulad ng nangyari sa monumento ng mga kaluluwa. Binago ni Mengyan ang mga alaala. Pero ako palagi ang sinisisi ninyo. Kung hindi ka umalis, hindi sana ganoon kabilis magising ang panaginip na yun. Lu Chen. Sinabihan ka na kanina ni Zhu Wuya na pabayaan na siya. Mas alam niya ang sitwasyon kaysa sayo. Hindi anino ang kailangan ng anay, kundi ang bagay na itinago niya noon sa loob ng anino mo. Ano ba ang itinago mo? Tatanungin mo pa yan ngayon, Grain. Sumusugod sila. Utos ni Ali. Huwag mong gamitin ang boses mo. Hayaan mong sariling boses lang nila ang marinig nila. Hindi si Yuzu.
Binago niya ang lahat ng galit at puot sa buong anime. Isang panaginip. Pinaalala ko lang sa kanila kung sino ang mas madaling kapuotan. Kaya pala 300 taon na ang nakalipas. Hindi rin namatay si Duan Jiancheng dahil lang sa pagbukas ng pinto. Palapit ka na ng palapit sa araw na iyon. Umalis na tayo. Cha Sian, umakyat ka. Pinuno. Buhay ba ang bagay na itinago mo sa anino ko? 你 Buhay Nino. Ang buhay mo, 300 taon na ang nakalipas, ninakaw niya ang isa mong buhay. Kaya siya nabuhay hanggang ngayon. Meng Yan, ha ha ha. Tumabas muna tayo. Nakalabas na tayo. Zuhuya. 300 taon na ang nakalipas. Aling buhay ko ang ninakaw mo? Naniniwala ka ba talaga sa mga sinasabi ni Meng Yan? Ako. Hindi ako naniniwala sa kanya. Pero nagalit ka kanina. May mga bagay na ikamamatay mo kapag nalaman mo ngayon. 会死。 Ngayong wala akong alam. Patuloy pa rin naman akong nasa bingit ng kamatayan. Lu Chen, Su Qingyao. Kahit ang pormasyong Wujian ay hindi kayo kayang protektahan. Pormasyong Wujian. Wala ang pormasyong ito sa mapa ng silangang kaparangan. Haha. Nakapunta ka na rito. Ako na ang magdadala sa iyo roon. Bawal magdala ng espada sa loob ng pormasyong Wujian. Magandang lugar. Para sa mga naglilinang ng espada, parang sementeryo na rin ito. May isa na namang Lu Chen. 臣 Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang maniningil ng utang kanino, ang tagabantay ng libingan. Paanong buhay pa siya? Lu Chen, tapos na ang oras mo. 到了。 Alam mo bang kinakain talaga ng matandang iyon sa Porma Sion ang mga espada? 会吃剑。 Kumakain ng espada sa pormasyong Wujian. Sa pagpasok sa Porma Sion, iwanan ng espada. Kapag pumasok ang isang naglilinang ng espada, parang nabawasan na agad siya ng kalahating buhay. Nakapunta ka na rito. Palagi na lang mahirap malaman kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi. Narinig ko yan nung nakakulong pa ako. 听过。 Kung ganoon, subukan mong pumasok ng may dalang espada. Ang papasok sa Porma Sion ay dapat iwan ng espada. Naririnig niya tayo. Lu Chen, 3 beses nang may nag-iwan ng pangalang ito. 拿满3次。 Sa pagpasok mo ngayon, iiwan mo ang buhay mo ng 3 beses. Ang ikalawang Lu Chen ay namatay sa labas ng Porma Sion, 300 taon na ang nakararaan. Kung ganoon, namatay ang una sa loob ng Porma Sion. Matandang Hakluban, tigilan mo ang panlilinlang. 弄鬼。 Bawal pumasok sa Porma Sion ng mga mula sa yelong teritoryo. Akala mo ba mapipigilan mo ako? Nakaukit na ang pangalan mo sa pormasyong ito. Nag-iwan ka rin ng pangalan. Pekeng pangalan, pero totoo ang utang. 债不加， Patayin siya, huwag niyo siyang hayaang makapasok, zuwak siya. 血无暇。 Ang papasok sa Porma Sion ay dapat iwan ng espada. Iwan ng anino, iwan ng tinig. 刘生， Hindi pwedeng pumasok kapag iniwan ko ang espada ko, mawawalan ako ng lakas. Kapag iniwan ng katawan, hindi kakayanin ni Ali. Kapag iniwan ng anino, mawawala ang kapangyarihan ng dugong uwak. Nagsasalita ka na parang ayaw mo siyang bitawan. Gaano katagal bago natin maikutan ng Porma Sion? Hindi natin maiikutan, masyadong malaki ang pormasyong ito. Sa labas ng Porma Sion, maaari ka pang umatras. Nakakandado na naman ito. Ang pagpasok dito ay parang pagputol ng sarili mong mga paa at kamay. Kung mananatili sa labas, may pag-asa pang mabuhay. Ayaw mo ba talagang pumasok? Sira, siguradong may kailangan akong makita sa loob ng pormasyong iyan. Maaari mong ikamete yan. Hindi kita iiwan. Ang patakaran dito, ang sino mang papasok ay dapat iwan ang kanilang espada, anino, at buhay. Hindi mo kayang saluhin ang lahat. Pwede bang baguhin ang patakaran, hindi tumatanggap ng suhol ang Porma Sion? Kung ganun, anong ginagawa nito, naningil ng utang?
Iiwan ko ang isang utang na dugo. Anong utang? Para sa 3,000 namatay sa lungsod ng sirang espada, iimbestigahan ko ang pormasayo ng walang espada. Sa 3 plaka ng mga nasawi, aakuin ko ang isa. Nababaliw ka na ba? Hindi mo nga alam kung kanino ang mga plakang yan. Kaya nga isa lang ang aakuin ko. Alin doon ang aakuin mo? Yung namatay sa labas ng pormasayon. Bakit? Dinala niya rito ang Qing Shuang. Kasama ko ang tagapagmana ng Qing Shuang. Papasok tayo sa pormasayon. Ibalik ang espada sa kaluban, papasok ang anino, at itataya ang buhay. Kapag pumasok, wala nang labasan. Kung bubunutin ang espada sa loob ng pormasayon, lalabas ang anino at isisilang ang buhay, sabay na sisingilin ang 3 utang. Pasok, buwisit na lugar to. Hinaan mo ang boses mo, masyado ka pang maagang matuwa. Pinipigilan ng patakaran ng anino at pati na rin ikaw. Totoo, masyadong mapanganib ang lugar na to para sa isang manlilinang ng espada. Kapag umatake ang kalaban, tanging pisikal na pakikipaglaban lang ang magagamit natin. Isa kang manlilinang ng espada, hindi ibig sabihin ay ibabato mo lang basta ang espada mo. Huwag kang gagawa ng ingay. May tao. Puro tao ang nandito. Buhay pa sila rito. 在这里， Hindi ang pananatilang buhay ang pinakamahalaga rito. Nandito rin ang pangalan ni Ailey. Tanda, hindi mo to sinabi kanina. 刚才没说。 Hindi ka naman nagtanong. Hanggat hindi bayad ang utang, hindi pwedeng tanggalin ang plaka. Kailan niya ibinuwis dito ang buhay niya? Hindi niya ginawa. Kung ganun, bakit nandito ang plaka niya? May umako noon para sa kanya. Hindi ako yon, alam ko. 我知道， Nakapunta na rito si Shen Zhaohan. Nakapunta na siya. Anong espada ang iniwan niya rito? 剑 Sabi ni Qing, hindi raw. 不是情报。 Sabi niya, yun daw ang espadang kahit kailan ay hindi niya pananggahasang hugutin sa buong buhay niya. Kailan pa nag-iwan ng pangalan si Guo Tianheng? Kagabi. Nandoon siya sa sekta ng Xuanjian kagabi. Kung hindi man siya magpakita, sapat na ang pangalan niya. Alam niyang pupunta ako sa bayan ng Wujian. Siya ang umako ng parusa para sa inyo. Gusto niyang dito na tayo mamatay. Hindi pumapatay ng tao ang Wujian. Tumatanggap lang ito ng mga taong napaslang na ng espada. Mga napatay na ng espada. 3 beses na ring nagpunta rito si Lu Chen. Sa unang pagkakataon, namatay ka sa kamay ng 9 na demonyo. Pangalawa, sa pangatlong beses, isinulat na ni Guo Tianheng kung paano ka mamamatay. Ang paraan para patayin ka. Ang mamatay sa kamay ng espadang Yuzu. 剑 Nagbaon si Guo Tianheng ng sumpa ng espada sa loob ng bayan. Hindi ba't pinipigilan ng banal na pagong ang mga espada? Pinipigilan lang nito ang espada ng mga buhay. Pero ginawang patay na espada ni Guo Tianheng ang espadang Yuzu. Sa nakaraang buhay niya, namatay si Lu Chen dahil sa espadang ito. Kaya pwedeng mangyari uli ito sa kasalukuyan. Ibig sabihin, sa nakaraang buhay mo, kahit gaano ka pa kabilis tumakas, lalo ka lang babalik sa dati mong landas. Huwag, ginamit ang sumpa ng espada para i-connecta ang 3 anino ng kamatayan. Para mabuhay at maputol ang sumpa, kailangang sirain ang isa sa kanila. Hayaan mong ako na ang pumutol sa anino, naiipit ka na ng banal na pagong. Kaya dapat mong pakawalan ang anino. Hindi, huwag mong pakawalan. Sabi ng banal na pagong, kapag pinakawalan ng anino, sabay na babawiin ang lahat. Nakahanda na ang pangalan, nakulong na ang anino. Sarado na ang daan palabas, wala nang kawala. Itinuro ng banal na pagong ang pinto ng buhay. Ang kumuha ng aninong iyon. Hindi siguradong si Ali. Gusto mong gamitin. Ang naiwang boses ni Guo Tianheng. Ang dami niyang sinabi. Sapat na iyon para mag-iwan ng marka. Pumasok sa bayan. Iniwan mo ang isinumpang boses ni Guo Tianheng sa loob ng bayan. Mahilig siyang mag-iwan ng pangalan niya, edi bigyan natin siya ng marami. Guo Tianheng. 恒 Sa pagkaputol ng tunog. Ano iyon? 37 Guo Tianheng. Sa wakas, may nakabilang na rin sa akin. Sino ba talaga si Guo Tianheng? 37 lapida. 37 buhay. 37 tao pa rin. Nakahilera, lahat patay. Ang bayan ng Wujian ay kumukuha lamang ng mga kaluluwang pinaslang ng espada. Ibig sabihin, namatay na si Guo Tianheng ng 37 beses. Kahit paano, 37 beses. Walang laman ang anino. Anong ibig sabihin nito? Walang tao sa loob. HMPH. Napansin din niya. Talas ng pandinig mo. Alam mo palang hindi lang isang tao si Guo Tianheng. Eh ano siya?
Isang pangalan. Shueyo. Hilig mo pa rin talagang sumagot para sa iba. Hilig mo pa rin talagang magtago sa likod ng isang pangalan. Ang pangalang Guo Tianheng ay nagpapalit ng may-ari. May mga pangalang ginagamit ng tao. May mga pangalan namang sinasamba ng tao. Ang titulo ng pinuno ng Xuanjian sect ay iniaalay bilang pagsamba. HMPH. Kailangan ng Xuanjian sect ang isang taong hindi kailanman nagkakamali. Kaya, ako ang naging Guo Tianheng. Ang pinakaunang Guo Tianheng, tinanggap ang selyo ng pamumuno. Pinuksa ang mga demonyo sa silangan. May pinto rin sa ilalim ng tore ng mga ninuno sa Xuanjian sect. Hindi sila iisang tao. Pero iisa lang ang pangalang ginagamit nila, at hindi lang tao ang gumagamit nito. Kapag nagtagal, ang pangalan na mismo ang gagamit sa tao. Kaya ang kasalukuyang Guo Tianheng ay pang-ilan na? Pang-38. 38. Pero bakit 37 lang ang lapida rito? Buhay pa ang kasalukuyang Guo Tianheng. At maayos ang lagay niya. Pero nabubuhay rin siya sa matinding takot. Hinahanap ka niya. Sino sa kanila ang dalawang Guo Tianheng? Pareho nila akong hinahanap. Mas mabilis kang nagising ngayon kaysa noon. Luo Chen. Huwag kang masyadong makipag-usap sa kanya. Natatakot ka bang gisingin niya ako? Hindi sa akin natatakot si Shueyo. Natatakot siya na malaman mo na ang pinakaunang nagdala sa pangalang Guo Tianheng at nagtala nito sa bayan ng Wujian ay ikaw. Ang pangalang ito ay hindi kailanman tuluyang mamamatay. Ako ang nagpapabuhay sa kanya, hindi para hayaan siyang mabuhay. Ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng daan. Tama na. Kung ipagpapatuloy mo yan, hihilahin ka lang niya pabalik sa lumang gulo. Kung babaliwalain mo ang nakaraan, walang espadang iiral. At iba ito sa'yo. Ang espada ko ay walang hawakan, dahil ibinigay mo ang hawakan sa taong hindi na dapat nabubuhay. Ali. Kung hindi siya, sino? Ang unang susi. Kung sakaling makabalik ako, huwag mong hayaang magtiwala ako sa sarili ko. Sinabi rin ng sarili ko sa nakaraan na huwag akong magtiwala sa sarili ko. Ibig sabihin, alam ni Lu Chen sa nakaraan na lolokohin niya ako. Naiintindihan mo na ba ngayon, Lu Chen? Inaagaw niya ang buhay mo. Umatras ka ng 3 hakbang. Dahil sa taong ito, tumatanda ka na. Tumatanda na rin ang mga batas ng mundong ito. Hindi pa bayad ang utang na buhay. Hindi ka pwedeng umalis sa lapida. Kaya hindi ako aalis. Hihiramin ko lang ang pangalan niya. Gusto niyang gamitin ang pangalan mo para punan ang sarili niyang walang laman na katawan. Kapag nahiram na ang pangalan mo, makakalimutan mo na kung sino ka. May paraan ba? Sabihin mo na lang ang paraan kung saan hindi sabay-sabay na sisingilin ang 3 utang. Ginamit niya ang tunay na pangalan mula sa batas. Kung gayon, hayaan mong ang batas mismo ang bumawi ng pangalan niya. Nasa lapida ang pangalan niya, kaya hindi ito basta mababawi. Kakasabi ko lang. Pinutol na niya ang sarili niyang tadhana. Ang may utang ba na buhay? Maaari bang pumirma? Pwede. Pero kailangan may bumanggit sa totoo niyang pangalan. Totoong pangalan. Hindi Guo Tianheng ang totoo niyang pangalan. Siyempre hindi. Lu Chen. Ang Lu Chen ngayon ay iba na sa nakaraan. Hindi na siya si Yu Yuzu. Wala siyang totoong pangalan. Matalino. Kung wala siyang totoong pangalan, bigyan mo siya ng isa. Gamitin mo ang buhay na inutang niya para aigawa siya ng sarili niyang pangalan. Naiintindihan ko na. Kapag pumayag ang pinagkakautangan na bawiin ito, ako mismo ang uukit ng pangalan niya. Namatay si Lu Chen sa mundong ito sa nakaraan niyang buhay. Ang lakas ng loob mong tanggapin ang pangalan para sa akin. Wala kang pangalan. Nakagamit na ako ng 37 na hiniram ko pa kay Guo Tianheng. Kaya hindi ako natatakot. Natatakot ka sa isang pangit na pangalan, ang isang walang pangalan na tulad mo ang pinaka-natatakot sa lahat na mabigyan ng tunay na pagkakakilanlan. Huwag mo siyang bigyan ng magandang pangalan. Patulan mo siya batay sa kanyang kasalanan. Hindi siya si Guo Tianheng. Isa siyang magnanakaw ng pangalan. Sigurado akong makikilala siya ng pinagkautangan niya. Lu Chen, nakagawian mo na talagang putulin ang landas ng iba, at mahilig ka ring tahakin ng landas na hindi sa'yo.
Sa tingin mo ba, mapipigilan mo ako dahil lang kumuha ka ng isang pangalan? Hindi mo ako makukulong. Pero mula ngayon, alam ko na kung ano ang itatawag ko sa'yo. Ang ikalawang lapida ni Lu Chen. Namatay sa kamay ni Qing Shuang. Gusto kong makita. Sige, tingnan mo. Ngunit huwag mong bubunutin ang espada. Huwag kang kikilos ng padalos-dalos. At huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Ano ba ang nasa ibaba? Naglalaman ba ang lumang imbakan ng tungkol sa katotohanan kung bakit hindi siya napatay ng espada? Kung ganoon, nasa ibaba rin ba ang katotohanan tungkol sa ikalawang lapida ni Lu Chen? Oo, Lu Chen. Pagsisisihan mong binigyan mo ako ng pangalan. Pumili ka. Nang mamatay ka sa ikalawang pagkakataon, hindi bangkay ang naiwan mo, 不是尸体， kundi ang hawakan ng espadang ito. Ang ikalawang pagkakataon mo, Lu Chen, namatay dahil sa espadang Qing Shuang. Iyan ang nakatala sa lapida ng Pormasayon. Pinaslang siya ni Qing Shuang. Itinatala ng espada kung paano siya namatay, pero hindi nito itinatala ang katotohanan. Kung ganoon, nasaan ang katotohanan? Tanging ang lumang imbakan lamang ang nagtatago sa katotohanang hindi siya napatay ng espada. Kung nais mong makita, kailangan nating buksan ang lumang kahon gamit ang isang lumang kagamitan at kailangan natin ang buto mo. Hindi naman ito kasing sakit ng paghuhukay ng buto. Sanay na ako. Ang mga sumpa ng ilusyon talaga ang pinakamahirap kalabanin. Ang pagbubukas ng lumang kahon gamit ang lumang bagay ay hihila sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. Natatakot ka bang makita ko ang ikalawang kamatayan ko, HMPH? Natatakot akong magpapahanggal ka at subukang bunutin ang espadang iyon matapos mong malaman ang totoo. Ano ba ang mangyayari kung bubunutin ko iyon? Kapag bumalik sa pwesto ang espada ng Panginoon, yayanig at maririnig ito sa buong siyam na mundo. Kaya 300 taon kong binantayan ang hawakan nito upang hindi na iyon makabalik. Hindi ko bubunutin ang espada. Nais ko lang malaman ang katotohanan. Ikalawang kamatayan. Bumukas ka. Hindi siya si Guo Tianheng. Ang isinuko ko ay hindi si Guo Tianhao, kundi ang tamang tao na kailangan ng sekta ng Xuanjian. Iniaalay niya ang kanyang sarili, gaya ng pagtatraidor ko sa Panginoon ng Piitan. Singilin ng may utang. Kaya nitong bumuhay ng patay. 300 taon na ang nakararaan nang pumunta ako sa bayan ng Wujian. Iniwan mo ang puluhan ng espada sa bayan ng Wujian. Kaya hindi mo na mapipigilan pa ang siyam na demonyo. Iyon mismo ang gusto ko. Ang makawala sila. Lu Chen, nasisiraan ka na ba ng bait? Kung hindi ako mababaliw, magbubukas ang ikalawang pinto. Kakanin siya ng buo doon. Ang kapal ng mukha mong sirain ang espada ng Panginoon. Ako mismo ang unang papatay sa'yo. Hindi mo magagawa yan ngayon. Iaalay mo ba ang sarili mo sa Pormasayon? Hindi, palalabasin ko ang magnanakaw ng buhay. 谢明者， Noon pa man ay alam na niya ang tungkol sa magnanakaw ng buhay. Paano kung nagkamali ka ng kalkula? E di ikaw na ang pumatay sa akin. Hindi ko kaya, pero ikaw. Kaya mo, dahil pipilitin kita. 逼你 Ang halimaw ay hindi laruan ng magnanakaw ng buhay. 明者的挥舞， Hinihintay niyang bunutin ni Qing Shuang ang kanyang espada. Kung mamatay ako, may iwan ng puluhan sa bayan. Kung mabubuhay ako, magbubukas ang ikalawang pinto. Palagi mo na lang ipinapasa sa iba ang pagpapasya. Kaya ngayon, ipapasa ko ito sa'yo. Tigil, bunutin ang espada, hindi. Kung gayon, siya ang magsasalita para sa'yo. Lu Chen, nakita mo yon. Hindi lang yon basta sabi-sabi. Kailangan natin siyang kumilos. Inubos mo ang buhay mo at ginawang pain ang sarili mo. 你拿自己做饵。 Huli ka.
Ganyan nakuha ang unang token ni Gu Tianhao. Hindi inaalagaan ng espiritong iyan, kundi hinuhuli siya. Lu Chen. Nagsinungaling ka sa akin, huwag kang maniwala, ako. Ilayo niyo ang batang babae ng Wusheng. Huwag niyong hayaang maging ikapitong sakuna ang batang yan. Kuya. Hindi nagkamali si Qing Shuang, pero ang saksak na iyon. Galing iyon sa punong guro. Pinilit lang siya ng nakaraang buhay na ibigay iyon. Hanggang sa mamatay siya, akala niya siya ang nakapatay sa kanya. Hindi, tanga si Shen Zhaohan. Nang mag-imbestiga siya sa huli, anong natuklasan niya? Natuklasan niya na ang atake ni Qing Shuang ay may bahid ng magnanakaw ng kaluluwa. Kaya nag-iwan siya ng selyo, para balaan ako na huwag maniwala sa nakaraang buhay. HMPH. Dahil ang Lu Chen sa nakaraang buhay ay talagang manloloko. Niloloko ang mga kalaban, pati na rin ang sarili niyang mga tao. Ako ba ang babaeng yon? 是我吗？ Hindi. O kahit papaano hindi buong ikaw. 不完全是。 Baka siya ang pinagmulan ng kabilang kalahati mo. Ang ikalawang kamatayan. Lumabas na ang katotohanan. Namatay sa kamay ni Qing Shuang. Pwede itong baguhin. Babaguhin sa alin. Tatakda yon ng mga tao sa kuta. Kamatayan sa Shekyu. Namatay si Tai Ching dahil sa magnanakaw ng kaluluwa. Ang utang ng punong guro. Aalamin ko hanggang sa dulo. Huwag mong hawakan, sabi mo'y maririnig ng siyam na kaharian ang sinaunang espada. Tapos tatanungin mo kung dadalhin natin o hindi. Hindi. Sa tingin mo ba palalampasin niya tayo kung hindi tayo babalik sa pwesto? Nandito ang mga selyong iniwan ng Lu Chen ng nakaraang buhay. Baka may makita tayong patunay na mas mabilis kayong mamamatay. Pero kapag kumuha ka sa lumang kaban, kailangan may iwan kang kapalit. Ano naman ang iiwan ko? Liwanag, anino, buhay. Isa sa tatlo. Ang tatlong iyon na naman. Walang nagbago sa mga patakaran. Kung hindi natin kukunin. Kukunin yan ni Gu Tianheng. Alam niyang nandito ang tangkay ng espada. Baka yung pag-iwan ng marka kagabi ay para lang subukan siya. Nandito na siya. Mag-iwan ng anino. Huwag mong subukan. Hindi pwede ang anino mo. Iisa lang yan. Hindi maaari. Isa lang itong anino mula sa nakaraang kamatayan. Naiwang anino ng nakaraang buhay. Iwanan ng lumang anino, kunin ang lumang espada. Siguraduhin mo. Lu Chen, ibalik mo ang tangkay ng espada. 剑柄放回去。 Oh. Huwag niyong hayaang magdikit ang mga kamay nila. Anong mangyayari kapag hinawakan ko? Sa ganyang sira-sirang katawan mo, ikaw muna ang gagawing kaluban ng espada ng Panginoon. At magiging buhay na sisidlan nito. Ang buong espada ng Panginoon ay hindi basta-bastang magagamit ng sinuman. Kailangan muna nitong makakain ng sapat bago kumilala ng amo. Lu Chen, ibalik mo ang puluhan ng espada. 剑柄放回去。 Kaya mo ba tinago ang medalyon kagabi ay para lang sa kanya? Hindi mo dapat kinuha yan. Sinong dapat kumuha? Ikaw, ang puluhan ng espada ay ibabalik sa sektang Xuanjian para ikulong. Ikukulong o itatago lang sa likod ng malaking pinto sa ilalim ng bulwagang ninuno. Qing Yao, lumalampas ka na sa limitasyon mo. Ang unang patakarang natututunan ng mga disipulo sa sektang Xuanjian ay ang kilalanin ng espada at pakinggan ng sariling puso. Ngayon, tatanungin ko ang punong guro, pang 38 henerasyong Gu Tianheng. Alin ba doon ang totoong ikaw? Punong guro, nasa loob ng Forma Sion si Lu Chen. Handa po akong pumasok sa Forma Sion para hulihin siya, hindi na kailangan pang dom-anak ang dugo. Walang ay titirang buhay ang Forma Sion. Kapag pumasok kayo, tiyak na mamamatay lang kayo. Masusunod po. Ang batas ng Forma Sion. Hindi maaaring suwayin. Ang batas ng Forma Sion, 300 taon na ang nakararaan, na itatag ang pormasyong Wuji. Dahil ito sa lihim na pahintulot ng sektang Xuanjian. Ngayon, binabawi ko na ang pahintulot na yun. 收回这份默许。
Gustong wasakin ng punong guro ang Forma Sion. HMP, hindi ko wawasakin. Babaguhin ko ang patakaran. Ang papasok sa Forma Sion ay malayang makakahugot ng espada, manalo at makakalaya, mabuhay at makakakuha. Ali. Binabago ni Gu Tianheng ang batas ng Forma Sion. Kikitil pa siya ng mas maraming buhay. Lumuwag na ang Forma Sion, magtatangka ka pa bang gumalaw? Uunahin muna kita. Hahaha, sa ganitong sitwasyon, inaalala mo pa rin ako. Dahil gusto mo ring maibalik sa tamang lugar ang puluhan ng espada. Gusto kitang mabuhay. Ang dalawang bagay na ito ay hindi palaging iisa. Gamit ni Gu Tianheng ang espadang Zuan para sirain ang selyo at baguhin ang batas ng Forma Sion. Kalahating sandali na lang ang itatagal ng Forma Sion, paano natin to wawasakin? Binago ang batas ng Forma Sion. Utang ng Forma Sion lang ang pwedeng pumihil dito. Anong utang sa Forma Sion ang pinakamabigat? Ang utang ni Gu Tianheng. Kahit sabay-sabay na paganahin ng 37 medalyon, hindi pa rin babukas ang pinto. Takot sila sa medalyon ng butong makasalanan. Buhay pa ang kasalukuyang Gu Tianheng. Wala siyang medalyon, pero nag-iwan siya kagabi. Yun ang medalyong inihanda niya para sa atin. Kung iaalay ito sa loob ng Forma Sion, magagamit natin ang batas nito para makapagtanong at malaman ng totoo. Kailangan lang isugal ng magtatanong ang kanyang buhay. Ako na ang magtatanong. Mas mababa ang antas mo kaysa sa akin. Kaya nga, ako ang pinakakarapat dapat na magtanong sa pinuno ng sektang Zenjon. Gu Tianheng ng 3 talampakan at 8 espada. Ang utang na buhay mo ay ano? Qingyu. Hindi mo na sana tinanong yan. Tatanungin ng disipulong ito ang pinuno. Ano ang utang na buhay na to? Walang anumang utang ang pinunong ito. Yuji. 30 taon na ang nakararaan. Sino ang nag-utos na ikulong ang 6 na taong gulang na si Lu Chen, ang dating pinuno? 300 taon na ang nakararaan. Sino ang pumasok sa lungsod ng basag na espada sa ngalan ni Gu Tianheng? Bawal itanong yan. Tama na ang mga tanong ko. Hindi pa sapat. Ang pumasok sa lungsod ng basag na espada 300 taon na ang nakararaan, ay hindi ang kasalukuyang Gu Tianheng, kundi si Lu Chen. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Gusto ko ng isang malinaw na sagot. Huling tanong. Nag-iwan ka ng medalyon kagabi. Para ba yan sa hawakan ng espada? O para kay Lu Chen? Para sa ikalawang Lu Chen. Patay na ang ikalawang Lu Chen. Sinong may sabi? 谁说的？ Tanggapin mo to. Ipinagpalit ang isang buhay para lang sa isang katotohanan. Hindi ito Luji. Kung Luji man o hindi, hindi yan ganyan binibilang. Paano naman ang bawat pagbuwis mo ng dugo para lang makadaan tayo? Salamat. Hindi namatay ang pangalawang Lu Chen. Patay na siya, masyado lang mabilis ang atake mo. Dahil yan ang totoo. Sabi ni Wu Jianzhen, napatay siya ng magnanakaw ng liwanag. Sabi ni Gu Tianheng, sinong may sabing patay na siya at naniwala ka naman sa sinabi ni Gu Tianheng? Naniniwala ako sa naging reaksyon mo. Pangalawang anino. Teka, nagsasalita ang hawakan ng espada. Ano ang pangalawang anino? Ang lumang anino na iniwan mo kanina, hindi ito buong anino. May natitira pang kalahati. Kung hindi pa patay ang pangalawang Lu Chen, nasa kanya ang kabilang kalahati. Wu Jianzhen, ibigay mo ang hawakan ng espada. Tatagal na lang ng 100 paghinga ang Forma Sion. Nasa labasan ng kaligtasan. Ang likurang pinto ay papunta sa libingan sa labas ng bayan. Magbabantay doon si Gu Tianheng. Binabantayan niya ang harapang pinto. Si Ji Yubo ang nagbabantay sa likurang pinto. Anong ibig mong sabihin? Kapag lumabas ka, huwag na huwag kang lilingon. Kahit sinong tumawag sa'yo, huwag kang sisigot. Huwag kang magpapalinlang sa mga ilusyon, maliwanag. 知道。 Qing Yuan. Ilusyon lang iyan.
Alam ko. Kuya, kinalimutan mo na naman ako. Wan Qing. Lu Chen, lumabas ka. Ikaw pala ang aatake. Su Wuya, bumalik ka sa pwesto. 微微， Nakakapagsalita ka rin pala. Umalis ka na. Huwag kang lalabas, pumikit ka. 别出去。冰， Hinihintay ka ni Go Tianheng sa labas. Ngayon na. Huwag mong ibigay sa akin ang hawakan ng espada. Huwag kang sisigot, baka ilusyon lang siya. Umabot na sa pang-7 biyak ang espadang Qing Shuang. Kapag hinugot mo pa yan ng isang beses, madaigising ang kalahati ng bangungot. Tunayan mong hindi ka lang isang plaka. Ang isang blankong plaka ay kailangan ng pangalan. Wala akong pangalan. Sa ikalawang kampo, siya ang ikalawang Lu Chen. Hindi na siya dapat nabubuhay, at hindi ka na rin dapat nagising. Nawalan siya ng kalahati. Ano naman ang nawawala sa'yo? Ang hawakan ng espada na pasan mo ngayon. Damhin mong mabuti. Huwag kang hihinto, lumabas ka at kumaliwa. Bawiin mo yan. Huwag mong hayaang damay kitang hawakan sa katawan mo. Umalis ka sa pormasayo ng espada sa loob ng 3 tibok ng puso. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil kung gusto kong kunin ang hawakan ng espada, kanina pa sana kita pinatay. 2 Lu Chen. Mas mapapadali ang trabaho natin. Lu Chen, kanina pa naghihintay ang pinuno ng sekta sa'yo. Kahit hindi ka na makapaglakad, gamitin mo ang sirang hawakan ng espadang ito. Kaya nitong salagin ang 10 espada. Huwag kang magpapatalo, ito ang sibat niya. Mas mabuti na yan kaysa hayaan kitang ibigay ang hawakan ng espada kay Jiu Jia. Kunin ang hawakan ng espada. Patayin si Lu Chen. Nagbabalak ka na naman. Bakit niya ako tinutulungan? Dahil gusto niyang mabuhay ka para sa kanya. Huwag niyo silang hayaang makapasok sa kakahuyan. Anong ginagawa mo? Tinutupad ang hiling mo. Ikalawang Lu Chen. Nandito ka pa rin pala. 在 Ika-38, huwag mo akong tawagin. 别叫， Hindi ka na sana lumabas mula sa plaka. At hindi mo sana hinawakan ang espada. Umalis na tayo, nag-aaksaya lang siya ng oras. Kapag hindi tayo umalis, mamamatay tayo rito. Huwag niyo akong pigilan. Pansamantalang naputol ang pagtugis sa kaluluwa, pero mabilis na malalampasan ni Go Tianheng ang pormasayon at ang mga dagwang uwak. Ano ba ang ikalawang Lu Chen? Isang natitirang anino ng nakaraan. Sabi niya, huwag mo raw siyang buuin. Kung ganoon, mas mabuting makinig ka sa kanya. 为 Bakit? 什么？ Kapag hindi ka pa rin sumagot, ako mismo ang tatapos sa'yo. Sino ang naglibing sa kanya rito? Huwag sa bangin ng Xuanwu. Hindi lang iisang buhay ang tinakasan niya, kundi ang una, sa 9 na buhay niya.
Lu Chen, huwag mong hawakan ng kaidang iyan. Ang una, ipakita. Ibinigay yon mismo ng Panginoon. Sabi ng may puting buhok na si Lu Chen. Ninakawan mo siya, kaya kalahati na lang ng kaluluwa niya ang natira. Anong alam mo? Kunin mo na. Bantayan mo ang unang tarangkahan para sa akin. Siya ang magbabantay para sa'yo. At ginamit mo yon para itago ang buhay mo. Kung wala ang buhay na yon, matagal ka na sanang patay sa plataporma ng mga demonyo. Kaya iniligtas mo ako. Dahil ang totoo, buhay ko naman talaga yon. Hinihila ka na naman ng kadena papunta sa dugo. Patirin mo. Hindi pwede, kapag napatid yan, hindi na makakaya ng mga kondado na pigilan ang unang tarangkahan. Kung gayon, hayaan mong bumukas ng kaunti ang tarangkahan. Nasaan ang apoy? Ibalik mo yan. Makikita mo kung ano ang nasa likod ng unang tarangkahan. Akala mo ba kaunti pa lang ang nakita ko? Ang bagay na iyon. Isang tingin mo lang, hindi ka na yon makakalimutan. Akin yan, pagmamayari yan ng Panginoon ng Siyam na Jade. Na pagmamayari mo rin. Lu Chen, hindi kita nilinlang. Kapag kinuha mo ang buhay na iyon ngayon, masisira ang unang tarangkahan. Kung ganoon, tulungan mo akong punan ito. Bakit ko naman gagawin yon? Dahil may utang kang isang buhay sa akin.